Mr. Silent Channel. Chapter 481 hanggang 470 may pasabog tayo. Ang taong ito ay gumawa ng tulad ng isang mekanikal na banal na kasuotan na mukhang kamangha-mangha, kaya't huwag mahulog at maparalisa sa sandaling lumitaw ka sa entablado. Okay lang, okay lang. Nang marinig na ang lahat ay nag-aalala tungkol sa kanya, si Hong Dali ay nagmamadaling umakyat mula sa hukay. Ang makintab na silver exoskeleton armor sa buong katawan ay wala man lang gasgas sa patent leather, na parabang okay lang siya. Pagkatapos umakyat sa hukay, ngumiti si Hong Dali at nagsabi, "Naku, hindi pa rin masyadong kapaki-pakinabang ang landing system na ito, alam mo ba?" "Ikaw bastard," sabi ng pinuno, natulala. "Ang ganitong magandang set ng exoskeleton armor ay isa ring maalamat na makina. Ang Holy Clothes ay isang purong combat armor na bagong binago ng Heaven batay sa teknolohiya ni Lin Chuyin. Pambihira para kay Hong Dali na gamitin ito ng ganito, okay lang. Itong suit of armor mo ay mas maganda kaysa sa ibinigay ko sa iyo. Pero mas malakas ito, halika, ipakita mo sa akin." Bagamat hindi naiintindihan ng hepe kung gaano kalakas ang baluti ni Hong Dali, masasabi pa rin niya ang pagbabago sa hitsura nito. Ito ay lumiliko na ang hitsura ng mekanikal na banal na damit na ito ay medyo malapit sa isang insekto. Pagkatapos ng lahat, maraming mga bahagi ang idinisenyo ayon sa istruktura ng isang insekto. Ngunit ngayon, ang suit ng armor na ito ay may mas sci-fi na estilo at mukhang mas malapit sa hitsura ng tao. Hehe, huwag kang mag-alala, kailangan mo pa rin akong hilingin na magdiwang, nakangiting sabi ni Hong Dali, "Mga ilaw, musika. Magsayaw muna tayo ng aksgang." Ang bastard na ito ay nakaisip ng isang perpektong gawain. Ang Super Mechanical Saint Cloth, bukod sa pag-iisip na magbukas ng paaralan sa hinaharap pagkatapos na pagsamahin sa nagbagong Perfect Super Gulan Shiu, ang tanging natitira ay isuot ito at sumayaw. Ngunit pag-isipan itong mabuti, kung ito ay maaaring tumugma sa palakol mula sa pelikulang Kung Fu, medyo kahangahangang makita ang isang malaking grupo ng mga tao na sumasayaw sa mga mekanikal na banal na damit na ito. Siyempre, magiging mas kahanga-hanga kung sasayaw tayo ng Little Apple nang magkasama. Matapos makinig sa mga salita ni Hong Dali, agad na nabaliw ang hepe at sinabing, "Ikaw bastard, napakamahal bang bagay para lang sa pagsasayaw para sa iyo? Halika, sabihin sa amin kung paano pagbutihin ang bagay na ito." "Oh, Tito Chief, palagi kang ganito nag-aalala." Humagulaw si Hong Dali at binuksan ang maskara, at sinabing casual, "Mayroong 5 set pa doon, katulad ito ng isang set. Bibigyan kita ng isang set para ibalik sa pag-aaral, at titingnan ko ang iba. Isang set para kay Hatsune, isang set para sa Zinxan, at isang set para kay Sister Nianwei, may isang set para sa isa, 4, 2. Xiaoyi. 6 na set ng Mechanical Saint. Ang mga damit, ang iba pang 5 set ay bahagyang mas masahol kaysa sa sarili ni Hong Dali. Sa katunayan, ito ang pagkakaiba sa pagitan ng orihinal na makina at ng mass-produced na makina. Ang problema ay hindi ganoon kalaki sa katunayan, ang pangunahing pagkakaiba ay ang hitsura. Si Hong Dali ay isang karaniwang miyembro ng Appearance Association, at siya rin ang chairman. "Dali, meron ka ba talaga?" Ang mga mata ni Tang Moxon ay puno ng maliliit na bituin, at nagmamadali siyang pumunta sa bodega, "Titingnan ko ngayon." "Well, titingnan ko rin." Mabilis na sumunod si Lin Chuyin. "Well, hindi ko muna ito gagamitin sa ngayon," medyo nahihiyang sabi ni Ling Xiaoyi, "ito ay napakamahal na bagay. At saka, walang silbi kung isusuot ko ito. Hindi ako ang tipong angkop para sa pakikipaglaban." Okay, let's go, hindi tayo mag-aaway," nakangiting sabi ni Hong Dali, "isuot mo muna. Kung may oras tayo, tingnan natin kung may mga magnanakaw. Buti na lang mahuli ang mga magnanakaw nito. Oo nga pala, ang password ni Dali, huwag mong kakalimutan." Sinabi ng pinuno, "Isuot mo ang bagay na ito para makahuli ng magnanakaw. Maniwala ka man o hindi, sisikilan kita hanggang mamatay. Napakamahal ng bagay na ito." Tumakbo din siya papunta sa bodega. Kung hindi ka magmadali, ang huli ay masisira. Ang alibughang anak ay ipinadala. At pagkatapos ay may 2 sumigaw mula sa bodega, ang lakas ay maaaring gumawa ng mga himala. Pagkatapos ay lumabas sina Tang Moxon at Lin Chuyin na nakasuot ng isang set ng mekanikal na banal na damit. Kasama ng piraso ni Hong Dali, ang 3 pilak puting Iron Man figure ay napakaliwanag na nabulag nila ang 24K Krypton Gold na mga mata ng lahat. Kung tungkol sa ilang tao ngayon, si Chief Hong Dali ay hindi nang ahas na alagaan sila. Masasabing sila ang mga kayamanan ng buong langit. Bawal talagang bugbugin o pag-alitan yan. Bagamat mas madaling kausap ang babaeng ito na si Tang Moxon, ang problema ay hindi niya naiintindihan ang aspetong ito. Sa kabutihang palad, mayroon ding isang super tech geek, si Hayashi Miko, na nandito. Ang pinuno ay talagang walang pagpipilian kundi tanungin muna siya, "Mistress, ano ang pakiramdam mo tungkol sa set ng kagamitan na ito at sa iba't ibang mga index ng kakayahan nito?" "Well, sa ngayon, lahat ay maayos." Ang boses ni Lin Chuyin ay lumabas mula sa mekanikal na banal na damit at sinabing dahan-dahan, lalo na ang mga sandata, mukhang napakalakas ng mga ito.
Itinaas niya ang kanyang mga braso at mahinahong sinabi, High Voltage Electric Pulse Beam. Hindi nagtagal, isang nakasisilaw na liwanag ang tumutok sa kanyang kamay, at pagkatapos ay may tunog na, Chi, isang bughaw puting ilaw ang biglang pumutok, na direktang pumutok sa isang butas na kasing kapal ng maliit na mangkok sa dingding ng bodega. Well, ito ay isang pulse beam na may 20% na kapangyarihan. Pagkatapos ng isang shot, tumingin si Lin Chuyin sa pinuno, ang kapangyarihan ay ganito lang sa ngayon. Ito, tiningnan ito ng pinuno at natahimik, naaalala ko, hindi ganoon kalakas ang mga sandata sa mekanikal na banal na damit na ito, tama ba? Sinabi niya at mabilis na niyakap ang mekanikal na banal na damit na ibinigay sa kanya ni Hong Dali, ito ay isang kayamanan. Hindi, babalik ako ngayon. Hoy, Tito Chief, aalis ka na ba? Nagtataka si Hong Dali, bakit? Hindi ka ba sumasayaw sa amin? Ikaw bastard, sa tingin mo ba lahat ay kasing boring mo? Mabangis na sabi ng pinuno, alam mo ba kung gaano kahalaga ang bagay na ito? Kapag lumabas na ang bagay na ito, malaki ang posibilidad na mawala ang mga baril sa yugto ng kasaysayan. Ang digmaan ay magbabago mula sa hukbo patungo sa kakayahan sa pakikipaglaban ng mga individual na sundalo. Tungkol sa tiyak na pagsusuri ng lakas, kailangan nating maghintay, hindi natin malalaman hanggang sa lumabas ang ulat ng pagsusuri. Oh, bamantong hininga si Hong Dali, pinakaayaw ko ang digmaan. Uncle Chief, gawin mo muna ang iyong trabaho. Pumunta si Chief sa gilid para tawagin ang helicopter, pero tumigil lang siya. Go, narinig ng malaking grupo ng mga reporter ang kilusan at nagtipon-tipon. Sa sandaling makita ni John ang nagniningning na pilak na sina Hong Dali, Tang Moxon, at Lin Chuyin, agad siyang napabulalas, oh Diyos ko. Lahat, tingnan kung ano ang natuklasan namin. Ano? Sinabi niya habang nagmamadaling sumulong at malakas na nagtanong, si Young Master Dali ba? Ah, natuklasan siya. Ngumiti si Hong Dali at tumango, bilang isang taong ayaw magpabanggit ng pangalan, maaari mo lang akong tawaging Mr. Young Master, hehe. Ang lalaking mekanikal na. Ayaw kong pangalanan, tinawag pa rin akong Young Master. Tinakpan ni Tang Moxon ang kanyang mukha. Oh my God, hindi ka tulad ng direktang pagsasabi ng iyong pangalan. Ano ang pinagkaiba? Tiningnan ni John ang nagniningning na pilak na baluti sa Hong Dali at agad na nagtanong, Mr. Young Master, ginamit ba itong armor mo para sa paggawa ng pelikulang Saint of the Goddess? Magkano ang halaga nito? Ang tanong niya ay kung ano ang gusto ding malaman ng ibang mga reporter. Ilang sandali, natahimik ang lahat sa audience at itinuon ang kanilang mga mikropono sa Hong Dali. Ano ang halaga? Sinabi ni Hong Dali bilang tugon sa tanong na ito, maghintay lang at hayaan mo akong gawin ang matematika. 6 na piraso ang ginawa para sa 300 milyon. Well, marahil 50 milyon para sa isang piraso. Medyo mura ito. Okay, ang tanong na ito hindi mahirap para sa amin. 50 milyong piraso ng mekanikal na baluti. Laking gulat ng lahat ng mga reporter sa audience. Sa sandaling matapos magsalita si Hong Dali, lahat ng nasa ibaba ay agad na nagsimulang magsalita, Diyos ko, ang taong ito ay talagang hindi isang ordinaryong talunan na may isang piraso ng 50 milyong mekanikal na sandata. Maaari bang gumana ang bagay na ito? Mukhang maganda ito. Kahit gaano ito kaganda, hindi ito nagkakahalaga ng 50 milyon, di ba? Paano kung may mga armas? Anong uri ng mga sandata ang mayroon ng isang maliit na baluti? Hindi ba pwedeng masyado kang makapangyarihan? Habang ang lahat ay tahimik na nag-uusap, isang matangkad na mapula ang buhok na reporter ang humakbang pasulong at malakas na nagtanong, Kumusta, Ginoong Guro? Ako ay isang reporter mula sa istasyon ng American Global Security. Para sa kapakanan ng pandaigdigang kapayapaan, ano ang mga gamit nitong mekanikal na banal na kasuotan? Mayroon bang anumang makapangyarihang armas? Ang istasyon ng American Global Security ay ang pinakamalaking istasyon ng teknolohiyang militar sa Estados Unidos. Masasabing hanggat maaari ang pagpunta sa site na ito ay agad na maakit ang atensyon ng mga tao sa buong mundo, lalo na ang mga high-tech na kagamitan sa digmaan, na maaaring agad na maakit ang atensyon ng lahat sa buong mundo. Sure enough, nang matapos magsalita si Baker, biglang tumahimik ulit ang eksena. Gusto ng lahat na makita kung paano sisigot si Hong Dali. Alam mo, ang pagtagas ng mga pambansang lihim ng militar ay hindi maliit na bagay. Kaya kung ang isang ordinaryong tao ay nahaharap sa ganitong uri ng sitwasyon, gagawin nila ang kanilang makakaya upang itago ito, at magiging ganap na imposible para sa kanila na sabihin ang totoo. Ngunit ang mga ordinaryong tao ay mga ordinaryong tao, at ang alibughang alibugan. Sila ay ganap na naiiba sa bawat isa. Sinabi ni Hong Dali ng walang katotohanan, ang pag-andar ng bagay na ito ay napakahusay. Lumingon siya at tumingin sa paligid, gusto mo bang pasabugan ko ang isang bagay para makita mo? Ang kanyang mungkahi ay tinanggap. Sumang-ayon ang lahat sa audience at sumambulat sa mainit na palakpakan. Gusto ng lahat na makita kung ano ang magagawa nitong set ng armor na nagkakahalaga ng 50 milyong yuan. Si Baker, isang reporter mula sa American Global Security Station, ay nagmamadali pang ang nagsabi, Mr. Young Master, kung talagang posible, syempre ito ang pinakamahusay. Pero walang pwedeng pasabugan dito.
Naku, walang kwenta, pasabugan mo lang ang gusto mo. Sinabi ni Hong Dali at itinuro si Lin Chuyin sa tabi niya, pasabugan ang bodega na iyan, Chuyin. Halika, hahaha. Kailangang nasa buong lakas. Nagulat na sabi ni Tang Moxon, ha? Sasabugan mo ba talaga ito? Siyempre, pagmamalaki ni Hong Dali na tumango, nakasuot ng silver-white mechanical holy suit. Sa oras na ito, ang Hong Dali ay nagmukhang isang malaking silver engot, ang cool na mekanikal na banal na damit, siyempre maaari nitong pasabugan ang anumang gusto mo. Well, okay. Laging tumutugon si Lin Chuyin sa kahilingan ni Hong Dali. Hindi siya tatanggi. Nang itataas na sana niya ang kanyang palad ng patag, ang high voltage electric pulse beam emitter sa gitna ng kanyang palad ay itinuro sa bodega sa hindi kalayuan, at mahinahong sinabi, high voltage electric pulse beam, full power, ilunsad. This time, tulad ng dati, siya iba yung oras na ipinakita ko kay Chief. Sa oras na iyon ito ay halos 20% lamang ang lakas, ngunit sa pagkakataong ito ay ganap na kapangyarihan. Kabanata 482, ako ay isang robot, nagsasalita ako para sa aking sarili. Mataas na boltahe na electric pulse beam, buong lakas, ilunsad. Nang matapos magsalita si Lin Chuyin, saglit lang, nakita ng lahat ang isang kislap ng liwanag sa palad ni Lin Chuyin, kasing liwanag ng araw, at masakit ito sa mata ng mga tao. Inilabas nila ang kanilang salaming pang-araw at isinuot iyon, ngunit kahit ganoon, habang mas tumitindi ang liwanag ay unti-unting nanliit ang kanilang mga mata. Napakaliwanag ng liwanag na iyon. Kung titingnan mo ito ng kaunti, maaari pa itong maging sanhi ng panandaliang pagkabulag. Oh my God, ganito ang liwanag bago ilunsad. Gaano katikat ang magiging pagsabog ng enerhiya pagkatapos ng paglulunsad? Sa oras na ito, lahat ay nag-iisip ng ganito. Malinaw, ang pagbisita ng New Lansiang Academy City sa pagkakataong ito ay talagang hindi walang kabuluhan, dahil maaaring masaksihan nila ang paglitaw ng isang bagong uri ng lubhang nakakatakot na individual na kagamitang panlaban. Habang iniisip niya ito, ang liwanag sa palad ni Lin Chuyin ay naging mas matindi, mas nakakasilaw pa kaysa sa liwanag ng araw sa kalangitan. Sa wakas, hindi na nakahawak ang lahat. Ang mga salaming pang-araw lamang ay hindi na maprotektahan ang kanilang mga mata, ngunit gayon paman. Medyo nag-iinit pa ang mga mata nila. Para naman sa iba, umaasa lang tayo na makukuha ng kamera ang eksena. Hindi nagtagal, naglabas si Lin Chuyin ng sobrang nakakatakot na energy beam mula sa palad ng kanyang kamay. Noong una itong na-shoot out, ang energy beam na ito ay halos 10 sentimetro lamang ang lapad, ngunit sa oras na tumama ito sa layo na halos 1 metro, ang diameter ay tumaas ng husto. Mga 2 metro, hindi banggitin, ang pagsabog ng puting enerhiyang ito ay napapaligiran din ng mga nakatutuwang electric snake, na napakalakas. May bahagyang huni, at tumama ang sinag sa gitna ng bodega. Ang napakalaking sinag ng enerhiya ay agad na pinasingaw ang panlabas na dingding ng bodega, at pagkatapos ay dumiretso sa bodega na parang drill. Ang anumang bagay na malapit sa sinag ng enerhiya na ito ay ganap na nasangga, nag-iwan lamang ng isang malaking singaw na usok na nadaanan nito. Sa wakas, nang ang lahat ng alikabok ay naayos, ang gitna ng bodega ay ganap na nawala, at ang lupa ay binomba ng sinag. Isang malaking sloping pit na may lapad na 50 metro ang bumungad. Ang diameter ng hukay ay hindi bababa sa mga 3 metro. Lahat ng madaanan niya ay itim na pinaso. Ang mga walang kwentang bahagi ng mekanikal na banal na damit na naagnas ni Hong Dali sa bodega ay ganap na sumangga. Okay, tumingin si Tang Moxon sa bodega, pagkatapos ay kay Hong Dali, at mahinang bumantong hininga, ang lalaking ito na si Dali ay talagang hindi isang ordinaryong mapanlinlang na tao. Mas mabuti na ngayon. Wala na ang lahat sa bodega. Natakot ang lahat. Naisip nga nila na ang baluti na ito ay maaaring may mga sandata, ngunit hindi nila naisip na hindi lang talaga may armas ang bagay na ito, ngunit napakalakas din ito. Ito ay isang humanoid destroyer lamang. Ang beam weapon na ito ay sadyang walang talo. Huwag ka na magsabi ng iba. Hindi bababa sa ito ay tiyak na sa mekanikal na baluti na ito, ang mga tangke ay malamang na kailangang umatras mula sa yugto ng kasaysayan sa hinaharap. Walang anumang piraso ng bakal ang makatiis sa gayong pagkabigla. Si Baker, isang reporter mula sa istasyon ng American Global Security, ay napatulala. Matapos matigilan ng kalahating minuto, direktang sinuntok ni Mike si Hong Dali sa mukha at umungal, Diyos, ito lang. Siya ang bagong henerasyon ng hari ng digmaan. Ginoong Young Master, ano ang gusto mong sabihin sa mga tao sa mundo pagkatapos mong makabuo ng napakalakas na sandata? Ang itinanong ni Baker ay ang paksang pinag-aalala ng lahat ng mga mamamahayag, at saglit na nag-flash ang camera. May malakas na tunog ng pag-click, at ang liwanag ng ilaw ay maihahambing sa nakaraang high-voltage electric pulse beam. Sa totoo lang, nagulat din si Hong Dali dito, ngunit sa kabutihang palad ay medyo malakas pa rin ang kanyang mga nerbiyos, kaya hinarap niya ang lahat ng mga mamamahayag sa silid at naglagay muna ng isang napakakol na pose. Maaari mong isipin ang poster kung saan si Stephen Chow ay nagbago bilang Monkey King sa Journey to the West, at pagkatapos ay sinabi ang pangungusap na ito, in order to prevent the world from being destroyed and true world. Galaxy, ako ang Robotman, at nagsasalita ako para sa sarili ko.
Sa labas ng bundok Tianjing, sa loob ng kubo ng misteryosong lalaki. Nang lumitaw ang pinuno sa pintuan ng kubo na bitbit ang kahon na gawa sa mekanikal na banal na damit. Halos maputi na ang buhok ng misteryosong lalaki sa paghihintay. Dahil nakita ang swerte ni Hong Dali na tumalon noon, ang misteryosong lalaki ay labis na nababalisa. Kung tutuusin, curious talaga siya kung anong uri ng magagandang bagay ang naisip ni Hong Dali. Hindi kalabisan na sabihin na kung maa-upgrade ni Hong Dali ang mekanikal na baluti at palakasin ito ay magiging isang kayamanan ng sangkatauhan. Hindi bababa sa hinaharap, ang hukbo ay magbabago mula sa dami hanggang sa kalidad. Posible ang gayong tagumpay baguhin ang buong kasaysayan ng digmaan ng tao. Paano ito? Matapos makapasok ang misteryosong lalaki sa kubo kasama ang pinuno, nag-aalala siyang nagtanong, talaga bang may pagbabago sa mekanikal na banal na damit na ito? Oh, ang bastard na ito. Hindi direktang tumugon ang hepe, ngunit bumantong hininga. Boss, hindi mo maiisip kung ano ang ginawa ng bastard na ito sa mekanikal na banal na tela na ito. Ito ba ang mekanikal na banal na tela sa iyong kamay? Tiningnang mabuti ng misteryosong lalaki ang kamay ng pinuno. Ang metal na kahon ay talagang kulay at materyal ng mechanical saint cloth. Gayunpaman, ang texture ay tila mas maislan, ngunit ito ay dapat na mechanical saint cloth. Pero, kailan kaya matitiklop ang mechanical saint clothes? O ito ba ay napakalinis na kahon? Oo, ito ang mechanical saint cloth. Ibinigay ni Chief Woody ang kahon sa misteryosong lalaki, boss, gusto mo bang subukan ito? Ito ba talaga ang mechanical saint cloth? This thing. Ibinigay ng misteryosong lalaki ang mechanical saint cloth sa misteryosong lalaki. Kinuha niya ang kahon na gawa sa mga nakatuping damit at nagtanong, paano ko maisasangkap ang bagay na ito? Hinawakan niya ang kahon at kinalikot ito, ngunit hindi niya malaman kung paano ito gagamitin. Mabuti na lang at nasa bodega noon ang hepe at naiintindihan niya kung paano gamitin ang banal na kasuotang ito. Paalala niya sa mahinang boses, ilagay mo muna ang bagay na ito sa lupa, at pagkatapos ay tapakan mo ito gamit ang iyong kanang paa, itinuro niya ang nasa itaas. Lumipat, iyon ay isang hugis V na marka. Okay. Inilagay ng misteryosong lalaki ang kahon sa lupa gaya ng itinuro, at pagkatapos ay tinapakan ang switch sa itaas. Tama nga, pagkatapos niyang matapakan, may buzzing mechanical sound, at biglang bumukas ang buong box, at ang switch na natapakan ng misteryosong lalaki ay ang kanang paa na bahagi ng mechanical holy garment. Hindi nagtagal, ang kanang paa ng misteryosong lalaki ay ganap na nakabalot sa mekanikal na baluti. Sa oras na ito, ang kahon ng mekanikal na banal na damit ay nabuksan ng malawak, at ang pinuno ay nagmamadaling sinabi, ilagay ang iyong kamay sa magkasanib na braso. Okay. Ang lokasyon ng interface ng braso ay napakalinaw. Nakita ito ng misteryosong lalaki sa isang sulyap at mabilis na ipinasok ang kanyang kamay. Kunin ang nakahiwalay na baluti at isabit ito sa iyong dibdib. Patuloy na utos ng pinuno. Naiintindihan. Sa oras na ito, ang baluti ay nahahati sa dalawang bahagi, ang isa ay ang mga binti, at ang isa ay ang itaas na katawan. Isinabot ng misteryosong lalaki ang bahaging maaaring kunin sa kanyang dibdib. Sa sandaling ito, ang mekanikal na banal na damit ay nagunat ng hindi mabilang na mga plato ng bakal at binalot ang buong katawan ng misteryosong lalaki. Ang pinuno ay sumigaw sa oras na ito, iunat ang iyong mga braso sa magkabilang gilid. Iniunat ng misteryosong lalaki ang kanyang mga braso, at ang hindi maihahambing na mahiwagang mga piraso ng bakal na baluti ng mekanikal na banal na damit ay mabilis na lumawak. Pakiramdam ng misteryosong lalaki ay balot na balot ang buong katawan niya. Nang tuluyang maisara ang helmet, huminga ng malalim ang misteryosong lalaki. Sa oras na ito, ang misteryosong lalaki ay natatakpan ng pilak puting baluti, at kahit ang kanyang mga mata ay hindi nakalantad, ngunit hindi siya nakakaramdam ng anumang kakulangan sa ginhawa, at siya ay napaka-komportable. Ang suit of armor na ito ay talagang may air conditioning system sa loob. Tuwang-tuwa ang misteryosong lalaki at nakangiting sinabi, napaka-komportable nito. Wala akong nararamdamang anumang discomfort kapag suot ito. Haha, si Hong Dali, isang bastard na tulad niya, ay palaging tungkol sa kasiyahan. Ang unang layunin. Ngumiti ang pinuno at sinabing, kung hindi komportable ang pagsusuot, hinding-hindi niya ito titignan. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Casual na gumalaw ang misteryosong lalaki. Ang lahat ng magkasanib na bahagi ng mekanikal na banal na suit na ito ay may teknolohiya ng koneksyon sa nerbiyos, kaya ang misteryosong tao ay maaaring kumilos kahit na ano ang gusto niya nang hindi ginagamit ang kanyang sariling puwersa. Ang baluti ay maaaring kusang gumawa ng mga paggalaw na gusto niyang gawin, na lubhang kahanga-hanga. Mayroon ding isang buong hanay ng mga camera device para sa projection sa larangan ng view. Ang kanyang mga mata ay hindi nakikita mula sa labas, ngunit sa loob, ang larangan ng pangitain ng misteryosong lalaki ay walang anumang kakulangan sa ginhawa, at mayroon pang ang maraming mga elektron-ikong imahe na sumasalamin sa nakapaligid na kapaligiran. Magsagawa ng auxiliary analysis. Hello, sir. Ang misteryosong lalaki ay nag-iisip kung paano gamitin ang sistema ng sandata ng baluti na ito. Biglang tumunog ang isang malamig na electronic sound, ako si Go Ben No. Dalawa na ginawa ng Dali Technology. Susunod akong maglilingkod sa iyo.
Go Ben, no. Dalawa pa rin. Sandaling natahimik ang misteryosong lalaki. Sinabi mo na para sa napakalakas na set ng armor, ang computer-assisted system sa loob ay talagang tinatawag na Goben. Hong Dali, bastard, pwede ka bang maging seryoso sa susunod kapag pumili ka ng pangalan? Ang mga misteryosong lalaki ay parehong mas matanda sa isa't isa, ngunit mabilis pa rin silang tumugon, okay, Goben no. Dalawa, hayaan mo muna akong ipakilala ang mga espesyal na kakayahan ng suit of armor na ito. Ito ay orihinal na isang normal na kahilingan. Bilang resulta, talagang sumagot si Goben no. Dalawa, paumanhin, Ginoo, ang aking kasalukuyang intelligent na sistema ay maaari lamang gumamit ng mga ordinaryong sistema ng armas at simpleng gawain sa pagsusuri. Ang partikular na impormasyon ay kailangang i-upgrade sa system. Ang misteryosong lalaki. Hindi naman sa iyo yun, di ba? Ang kasalukuyang sistema ay wala pa sa huling anyo nito. Maaari ba itong ituring na isang pangunahing sistema lamang? Pero isipin mo, matagal na rin itong hindi ginagawa ni Hong Dali, kaya parang kailangan pa niyang maghintay. Ngunit sa palagay ko ito ay hindi masyadong mabagal. Okay, dahan-daang sabi ng misteryosong lalaki, subukan ang sistema ng armas. Pagkatapos Goben no. Dalawang ginawa siyang ganap na nalulumbay sa isang pangungusap. Goben no. Dalawa, pakilagay ang pansubok na password. Kailangan talaga ng ate mo ng password. Kabanata 483, I-flip ang brand. Sa katunayan, nang iset up ni Hong Dali ang system sa simula, ito ay talagang katuwaan lamang, kaya hindi niya itinakda ang password upang maging napakahirap. Iyon lang ang kasabihan na gusto niyang sabihin na ang mahusay na pagsisikap ay gumagawa ng mga kababalaghan. Ngunit ang problema ay ang pag-alam sa password ay isang bagay, ngunit ang kakayahang sabihin ito ay ibang bagay. Halimbawa, ang kasalukuyang misteryosong tao, ang amo ng lahat sa kaharian ng langit, hindi mo basta-basta hilingin sa kanya na sumigaw, ang malakas na kapangyarihan ay makakapagdulot ng mga himala. Malalaman na ito ng buong mundo sa lalong madaling panahon. If you say this, how will he behave after that? Nagdadalawang isip nga ang misteryosong lalaki, at gusto rin tumawa ng pinuno ngunit hindi naglakas loob. Napakahirap talagang hawakan ito. Ang susi ay hindi mahalaga kung mahirap itong hawakan o hindi, dapat gawin ang eksperimento. Sa pinakakaunti, dapat ay mayroon kang pangkalahatang impresyon sa hanay ng baluti na ito, tama ba? Boss, ano yun? Pinigilan ng hepe ang kanyang pagtawa at bamulong, wala namang ibang tao dito, kaya sumigaw ka lang. Ganyan talaga ang password. Narinig kong sumigaw si Tang Moxon kanina. Okay well. Namula ang mukha ng misteryosong lalaki, ngunit sa wakas ay sumigaw siya, ang pagpapalakas ay gagawa ng kababalaghan. Sa lalong madaling panahon. Tapos na siyang magsalita, sumagot agad ang boses ni Goben no. Dalawa, sir, please choose the correct password. Weapons. Nakikita ni Hong Dali ang mga partikular na halaga ng katangian ng sistema ng armas na ito, ngunit hindi nakikita ng misteryosong tao. Makikita lang niya ang mga pangalan ng mga sandatang ito, mga sandatang panlaban, mga precision-guided missiles, high-speed missiles, at iba pa. Piezoelectric pulse beam, light bullet. Maaari kang makakuha ng magaspang na ideya ng apat na armas sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanilang mga pangalan. Nagsimula ang misteryosong lalaki mula sa simula, armas sa labanan. Bilang. Pagkalabas niya ng utos ay may lumitaw sa kanyang mga braso. Dalawang napakahaba, makitid at napakatalim na espada sa braso ang lumabas. Ang dalawang brasong espada ay halos 1 metro ang haba. Kumikislap na malamig na liwanag. Siyempre, tiyak na hindi mo makikita ang epekto ng bagay na ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito sa ganitong paraan. Mabilis na naglabas ng malamig na bakal na kutsilyo ang hepe sa gilid. Bago sila dumating, nahulaan na nila na tiyak na gagawin ni Hong Dali ang mekanikal na banal na damit, kaya natural silang naghanda ng ilan pang sandata upang subukan ang lakas ng bagay na ito. Subukan mo ito. Tumango ang misteryosong lalaki, at pagkatapos ay ayon sa kanyang kagustuhan, ang dalawang braso ay humarap sa isang click. Pagkatapos ay diretsyong tumama ang talam sa talam. Para bang hiniwa ng mainit na pakwan ng keso, hindi man lang ito naramdaman ng misteryosong lalaki. Dumaan lang ang arm sword sa malamig na bakal na kutsilyo sa kamay ng pinuno. Dingdong, ang malamig na bakal na kutsilyo ay nahulog sa lupa at gumawa ng malutong na tunog. Ang cross-section ay kasing kinis ng salamin. At ang brasong espada. Ngunit hindi kahit kaunting pinsala. Ito, ang misteryosong lalaki at ang pinuno ay parehong natigilan. This thing is too powerful, right? Ang pinakamatulas na malamig na bakal na kutsilyo sa mundo, pinutol ang talam sa talam. Ang lakas ng kutsilyong ito ay sobrang nakakatakot, hindi ba? Halos lumuwa ang mga mata ng hepe sa kanyang mga mata sa gulat, sandali lang, at iyon na. Susubukan ko ulit. Sa pagkakataong ito, naglakad ang misteryosong lalaki patungo sa isang malaking bato at iwinagayway ang kanyang mga braso. Pagkatapos nito, ang malaking bato ay pinutol sa hindi mabilang na piraso tulad ng tofu. Malakas. Napakalakas. Ang misteryosong lalaki ay napabulalas, itong Hong Dali ay talagang
Ngayon, alam na niya, Hong Dali, ito ang tiyak na kayamanan ng buong langit, hindi pa banggitin na karaniwan siyang gumagastos ng pera. Kahit na gusto mong gumawa ng ibang bagay na masyadong kabalbalan, hanggat hindi lalampas sa ilalim, tiyak na kukonsintihin mo ito. Dapat masanay na ang lahat sa langit. Dapat. Boss, gusto mo bang ipagpatuloy ang pagsubok? Ang pinuno ay bamulong sa gilid, ang mga sandata sa likod. Hindi mo na sinusubukan. Ang misteryosong lalaki ay umiling-iling at sinabi, ang malamig na sandata na ito lamang ay ganito, ang mga sandata sa likod. Natatakot ako na ang sandata ay gumawa ng labis na ingay, na kung saan ay hindi magandang bagay. Bumalik muna tayo at dalhin ito sa Instituto ng Pananaliksik sa ikalawang palapag sa ilalim ng lupa ng New Lansiyang upang magsagawa ng detalyadong pagsusuri sa lahat ng mga kakayahan nitong mekanikal na banal na tela. Kahit na ito ay maaaring gawin ng maramihan. Hindi mahalaga kung gaano kataas ang gastos. Okay. Ang misteryosong lalaki at ang pinuno ay bumalik upang pag-aralan ang buong kakayahan ng perpektong mekanikal na banal na kasuotan na ito at kung maaari itong gawin ng maramihan. At sa parehong oras, ang mundo ay ganap na nabaligtad dahil sa hitsura ng perpektong mekanikal na banal na tela ni Hong Dali. Ako ay isang cyborg, at nagsasalita ako para sa aking sarili. Habang sinasabi ni Hong Dali ang mga salitang ito at ikinakalat ito sa internet, kumukulo ang buong mundo. Balita tungkol sa cyborg. Ang virus ay kumalat na parang virus at sinira ang buong internet sa buong mundo. Ang Tianhai City, ang mahiwagang kabisera, ay ang punong tanggapan ng Kochu Information Development Co. Limited. Sa isang maliit na conference room sa ikalabindalawang palapag ng Kochu Building. Young Master, may bagong balita na naman, this time sobrang exciting. Sa conference room, 70 na executive ng kumpanya ang nagtipon. Ang presidente ng kumpanya na si Wu Yudao ay tuwang-tuwang hinampas ang mesa at sumigaw, Rob Oman. Makatutuhan ng Robot Man. Nakita mo ba kung ano ang hitsura ng baluti na ito? Napaka-cool. Pagkatapos niyang sabihin ito, tuwang-tuwa ang mga sumusunod na tao, Mr. Wu, sa pagkakataong ito ay, full resource promotion. Hindi lamang full resource na promosyon, kailangan din nating dagdagan ang ating mga pagsusumikap sa promosyon. Ang mukha ni Wu Yudao ay kuminang sa pananabik, at ang kanyang mga kamay ay namula, full site promotion. Isang tanda ng pag-unlad ng teknolohiya ng tao. Isipin mo, gaano ba natin kalakas ang pagsasapubliko ng balitang ito hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa ibang bansa. Sa oras na ito, umubo si Chief Editor Zing at nagtanong, Mr. Wu, nagpo-promote din ba tayo sa ibang bansa? Oo, nag-promote din kami sa ibang bansa. Tinupad ni Wu Yudao ang pangalang Yudao at tumawa ng malakas, bumubuo din kami ng mga server sa ibang bansa at pagkatapos ay mag-advertise. Atake tayo sa mga dayuhang merkado. Ha. Sa Young Master bilang robot, nakita mo na ba ang kapangyarihan ng armas na iyon? Damn it, it's so awesome. We must promote it. Then we will open a special section for the Young Master and put all the things that the Young Master and put has made all the things that the Young Master. Publisidad. Pagkatapos niyang magsalita, ang lahat sa ibaba ay napaungol na parang ligaw na lobo, oo, publisidad. Sa lakas ng Young Master, palawakin natin ang merkado at buksan ang server sa ibang bansa. Ang cool na hilingin sa mga taga-ibang bansa na pumunta. Panoorin ang video ng Young Master. Oo, kailangan. Dapat tayong makipagsabayan sa Young Master. Excited ang crowd. Excited ang lahat. Robotman, ang makapangyarihang Robotman. Bagamat maaari lamang itong ituring na isang sulyap sa leopardo sa kasalukuyan, ngunit mula sa murang edad, ang mekanikal na banal na damit ni Hong Dali ay maaaring hindi pa umabot sa langit. By the way, may isa pa akong gustong sabihin sa iyo. Tumikim si Wu Yudao at dahan-daang sinabing, magkakaroon ako ng meeting sa Xinjinghao Building, ang pinakamataas na gusali sa lungsod, sa ilang sandali. Ang lahat ng mga taong pupuntahan ko ay mga malalaking kumpanya sa bansa. CEO ng kumpanya, susubukan kong makipag-usap ng maayos sa pamilya Hong. Mas mainam kung maaari tayong bumuo ng malalim na kooperasyon. Xinjinghao Building, iyon ang pinto sa langit. Bilang CEO ng pinakamalaking cool na kumpanya ng video sa bansa, natural na kwalipikado si Wu Yudao na lumahok sa Resource Chamber of Commerce. Ang pakikipagtulungan sa pamilyang Hong, okay, dapat nating suportahan ito. Oo, kung talagang makikipagtulungan tayo ng malalim, tiyak na mas gaganda ang performance ng kumpanya natin. Kailangan iyan. Ayan. Naayos na lahat, magmadali na kayo. Nagdesisyon kaagad si Mr. Wu. Ika-4 na palapag ng Chenwei Building, Photon Force Laboratory. Hindi mabilang na mga reporter ang nagsisiksikan sa labas ng pinto ng laboratorio, naghihintay ng patawag ni Hong Dali. Hindi ko alam kung sino ang maswerte para kopyahin ng Young Master ang kanyang tatak. Oo, sayang, hindi ko akalain na ganito pala kahirap ang mag-interview. Kung karaniwang gusto nating mag-interview ng isang tao, dapat magpasalamat ang taong iyon. Sa huli, ang Young Master damn it. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kalaking pangalan.
Talagang sumisikat ang araw sa kanluran, at may mga taong walang pakialam sa mga interview. Oh, tigilan mo na ang pagpapanggap na maharlika at cool, hindi mo pa naiulat ang iyong sarili. Ano ang pangalan ng kumpanya? Maganda talaga ang panahon ngayon. Maraming pinag-uusapan ng mga reporter, naghihintay na ipatawag si Hong Dali. Dati, lahat sila ay mayabang. Kahit na sila ay mga sikat na pangalan, halos imposible para sa mga reporter na ito na humingi ng mga panayam ng napakabaliw. Ngunit ngayon, ito ay nangyayari ng malinaw sa harap ng lahat. At tila napakahirap na makapanayam si Hong Dali. Nangangailangan din daw ito ng swerte. Lahat ng tao sa labas ay sabik na nababalot sila ng malamig na pawis, ngunit sa loob ng Photon Force Laboratory. Go Ben, tulungan mo akong kumuha ng isang ice cream, gusto ko ng chocolate flavor. Si Hong Dali ay nakasuot ng mechanical holy suit, na nakahantad ang kanyang ulo, nakahiga sa sofa, umindayog, may mga masasarap na inumin at merienda sa tabi niya, at naghagis siya ng malaking patatas sa kanyang bibig sa isang click. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagmuya, bumantong hininga siya, nakakainis talaga na ang daming gustong mag-interview sa akin. Hindi ba pwedeng seryosohin na lang nila? Napakaraming celebrity at malalaking pangalan ang ayaw magpa-interview, pero kailangan nilang istorbohin ako. Ito talaga. Hindi mo ginagawa ng maayos ang trabaho mo. Ang natalo sa gilid ay naglabas ng dila. Mga reporter sila diba? Business ang pag-interview sa mga celebrity, diba? Hindi mo pa ba napagtanto na ikaw ay naging isang big name star at isang internationally renowned celebrity? Syempre, akala ko, pero hindi ko masabi. Young Master, ang iyong ice cream. Kinuha ng robotic arm na si Goben ang ice cream mula sa refrigerator at iniabot ito kay Hong Dali, pakigamit ito ng dahan-dahan. Oo, sa ganitong panahon, mas masarap kumain ng ice cream para maibsan ang init. Ungol ni Hong Dali habang kumakain ng ice cream. Kinain niya ang karamihan sa ice cream, at pagkatapos ay medyo nabusog siya. Ngumuso siya at nagtanong, mga reporter sa labas. Nandito ba kayong lahat? Young Master, nandito kayong lahat. Pinigil ni Ling Xiaoyi ang kanyang ngiti at tumingin sa tray sa kanyang kamay, narito ang mga reporter mula sa lahat ng malalaking kumpanya. Young Master, tingnan mo. Aling brand? Gusto niyang matawa nang banggitin niya ito. Ang Young Master na ito ay napakahusay sa mga kalokohan na talagang hiniling niya sa mga reporter na ibigay ang tatak, at kung sino man ang kinopya niya ay maaaring pumasok para sa isang panayam. Bueno, tingnan natin. Hong Dali casual niyang kinuha ang isa, Zhang Songting. Pagkatapos ay tinanong si Ling Xiaoyi, lalaki. Lalaki. Sagot ni Ling Xiaoyi. Oh, palitan natin ng isa pa. Itinapon ni Hong Dali ang karatula, malas ang pagtalikod sa karatula ng isang lalaki. Kabanata 484 na Weird. Ang mga mamamahayag sa labas ay naghihintay na mabali ang kanilang mga binti, ngunit inihagis lamang ni Hong Dali ang karatula na kanyang binaliktad. Tang Moxon, Ling Xiaoyi, ang mga natalo. Ang Zhang Songting na ito ay isang reporter mula sa Tianjin Military Channel. Channel militar ng Tianjin. Sineng ang pinakaangkop na kandidato para hilingin sa kanya na kapanayaman ang mechanical armor na ito. Nauwi sa pagtapon. Tanong ni Ling Xiaoyi, kung gayon, palitan natin ang Young Master. Palitan mo. Magpatuloy sa pag-flip, ha? Tung Zuping. Bumantong hininga si Hong Dali, iyon lang, mukhang maganda ang pangalang ito. Ling Xiaoyi, ito. Ano ang mali dito? Nagtataka si Hong Dali, may problema ba sa reporter na ito? Walang problema, ito lang. Pawis na pawis si Ling Xiaoyi, mukhang reporter ito mula sa Tianjin Children's Channel. Tang Moxon, lahat ng natalo. Siyempre, sinabi ng ating kapatid na si Dali na ito ay wala, at wala siyang sinabi tungkol dito, siya lang, okay lang. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at sinabing kakaiba, hoy, ano ang iyong mga ekspresyon tulad nito? Ate Xiaoyi, maglaro tayo ng badminton. Hinaila ni Tang Moxon si Ling Xiaoyi at umalis, manatili ka pa rito. Kailangan kong minus hanggang mamatay. Sa labas ng laboratorio. Ang mga mamamahayag ay sabik na inaabangan ito, at lahat ay naghihintay kung kaninong tatak ang makikita nila sa loob. Sa kanila, ang reporter na nakakuha ng higit na atensyon ay natural na si Zhang Songting ng Tianjin Military Channel. Marami ang nambobola sa kanya, umaasa na pagkatapos niyang makapanayam ay makakalabas siya at makapagbahagi ng ilang impormasyon, kahit kaunti. Sinabi ng isang reporter, Brother Zhang, hayaan mo akong sabihin sa iyo, napakaraming tao dito. Ikaw marahil ang pinakamalamang napapasok upang makapanayam ang Young Master. Tutal, ikaw ay isang profesional na reporter para sa Tianjin Military Channel, ang pinakamalaking sa ating langit. Kaming mga baguhan ay hindi mabilang. Hindi ako makakahingi ng kahit anong ideya kung papasok ako. I guess they will definitely ask you to go in for an interview after a while. Sinabi rin ng isa pang reporter, oo, Kuya Zhang, ikaw ang pinaka-profesional. Pagkatapos ng panayam, siguradong lalabas ka. We need to share something, kung hindi na natin maipaliwanag kapag bumalik tayo. Si Zhang Songting, na may maikling gupit at nakatali, ay mahinhin sa panlabas,
ngunit sa katunayan ay hindi niya napigilan ang kanyang pananabik at nagmamalaki na sinabi. Madaling kausap. Lahat tayo ay mabubuting kaibigan. Talagang sasabihin ko sa iyo ang pinakabagong mga balita at impormasyon sa sandaling makuha ko ito. Siyempre, posible na hindi mahanap ng Young Master ang aking tanda. Sana lahat ay. Ingatan mo ako. Paano ito naging posible? Nakangiting sabi ng isa pang reporter, Brother Zhang, ikaw ay isang propesyonal. Ang panayam na ito ay dapat gawin ng mga propesyonal. Ano sa palagay mo ang maaari naming itanong? 80,000. Ang pagtatanong ng ilang baguhang tanong ay magpapatawa ng malakas sa mga manunood. Tama, hindi bobo ang mga tao sa loob. Professional. Oo, Kuya Zhang, ikaw na ang bahala mamaya. Madaling kausap, nakataas ang kilay ni Zhang Songting. Sa oras na ito, siya ay tulad ng isang matagumpay na general, na handang tanggapin ang gantimpala ng emperador. Hehe natatawa at sinabing, talaga, papasok ako, at talagang dadalhin ko ang mga salita ng lahat. Sa oras na ito, isang magandang babae sa gilid na mukhang nasa 20s pa lang ang tumagilid ng kaba at bangulong, Kuya Zhang, pagkatapos mong matapos ang interview, maaari ba akong makakuha ng ilang impormasyon? Kung hindi, ako mahirap ipaliwanag kapag nakabalik na tayo. Walang problema. Casual na sumang-ayon si Zhang Songting, pagkatapos ay tiningnan ng babae ng taas-baba at nagtanong, siguro kung saang kumpanya galing ang babae. Ang ganitong uri ng pagkakataon upang bumuo ng mga relasyon ay natural para kay Zhang Songting. Imposibleng makaligtaan. Ano man ang mangyari, lahat ay tumatambay lamang sa iisang lupon, at walang makakatiyak kung magkakaroon sila ng pagkakataong gumamit ng iba sa hinaharap. Pero mukhang napakabata at immature ang babaeng ito, halatang hindi matandang tao sa industriya. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Zhang Songting. Pagkatapos makapanayam ang Young Master, pipili siya ng ilang major heavyweight company reporters para bigyan sila ng tumpak na impormasyon. Tulad ng para sa iba pang mas maliit na media ng kumpanya, haharapin niya lamang ito. Kaya noong tinanong niya ang tanong na ito, nagkaroon ito ng malalim na kahulugan. Kung ang batang babae na ito ay hindi mula sa isang malaking media ng kumpanya, pagkatapos ay hayaan lamang ang bagay na ito. Ako, Lam-Ingalinga ang maliit na babae sa paligid, medyo nahihiya, at ang kanyang mukha ay namula, ako ay isang intern reporter mula sa Tianjin Children's Channel, ang pangalan ko ay Tung Zuping. Pagkasabi niya nito ay namula ang mukha niya. Halos kasing pula ito ng isang malaking mansanas. Sa sandaling marinig nila ang media affiliation ni Tung Zuping, lahat ng tao sa paligid nila ay nagulat. Tianjin Children's Channel. Napatulala si Zhang Songting, bueno, Miss Tung, regular kaming nagsasagawa ng panayam sa militar. Tingnan mo ang mga tao sa paligid mo. Lahat sila ay mga reporter mula sa mga channel ng militar ng mga pangunahing istasyon ng media. Ang mekanikal na banal na damit ni Young Master ay nilagyan ng mga sandata at napakalakas. Ang channel ng iyong mga anak. Ang iba ay nag-echo din, oo, lahat tayo ay mga reporter ng pag-uuri ng militar o mga forum ng militar. Hindi ba nararapat na pumunta ka rito mula sa channel ng mga bata? Ako, hindi ko mapigilan. Halos mapaiyak si Tung Zuping, ako nga. Dahil marami ang mga reporter dito ngayon, gusto kong pumunta at tingnan. Hindi ko alam na magko-cover ako ng mga kagamitang pang-militar. Ako, nasa internship period pa ako. Well, isang batang babae sa panahon ng internship ay nasa Tianjin pa rin. Intern reporter ng channel ng mga bata, kakaiba talaga ang nangyari ngayon. Dahil dito, nang may sasabihin ang lahat, biglang bumukas ang pinto ng laboratorio. Sa pagkakataong ito, hindi ang numero 1 alipors ng Young Master na si Hongdali na si Ling Xiaoyi ang pamilyar na pamilyar sa lahat. Ito ay talagang isang robot. Ladies and gentlemen, Radisson Underjets, dahan-daang lumabas si Go Ben mula sa loob, kumusta muna sa lahat, at siya nga pala ay nagsabi ng isang Northeastern English, welcome to the Young Master sa Photon Force Research Laboratory nito, ako ang pangalawang assistant ng Young Master, si Go Ben, at maglilingkod ako sa iyo sa lahat ng oras na ito. Ano, ito? Nagsalita pa siya. Napatingin ang lahat sa robot na isang braso lang ang nasa harapan nila sa nakatulala na katahimikan. Matapos matigilan ng ilang sandali, ang camera ay nag-snap at kumuha ng mga larawan, tingnan mo. Matalinong robot. Ang teknolohiya ba niyang master ay umunlad sa antas na ito? Ilang sandali, naakit ang lahat kay Go Ben, at humakbang si Zhang Songting at sumugod. Nagtanong si Go Ben, ang iyong pangalan ay Go Ben. Ito ba ay isang matalinong robot? Ang maalamat na artificial intelligence. Masasabi mo yan. Lumingon si Go Ben, tinitigan si Zhang Songting pataas at pababa gamit ang camera, at pagkatapos ay sumagot, kumusta, sir, natutuwa akong pagsilbihan ka. Lubusang napukaw ang pagkamausisan ng lahat, nagtanong si Zhang Songting, bueno, Go Ben, ano ang alam mo? Malaking balita ito, ang eksperimento sa kapangyarihan ng photon ng Young Master. Anong magagandang bagay ang nakatago sa silid? Si Go Ben ay natural na sumagot, mawawalan ako ng kapalaran, Ginoo. Mayroon ka pa bang mga katanungan? Lahat.
Mawawala ng kapalaran ang mga matatalinong robot sa ilalim ng Young Master. Sabay-sabay na tumawa ang lahat, at nagtanong si Zhang Songting, "Well Go Ben, paano mo sinasayang ang iyong kapalaran?" Halimbawa, hindi binaliktad ng Young Master ang iyong karatula sa pagkakataong ito. Ang tono ni Go Ben ay puno ng panghihinayang, "Ipinapahayag ko ang aking pasasalamat sa iyo para dito. Paumanhin, Ginoo." Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Zhang Songting. "Hindi mo ako pinili. Hindi mo ako pinili." Nag-aalalang sinabi ni Zhang Songting, "Hindi naman, hindi ako pinili ng Young Master." Kung gayon sino ang pinili niya? Nandito ba si MS Tung Zuping? Umunat ang robotic arm ni Go Ben paglabas niya, hawak niya talaga ang isang karatula sa kanyang kamay, sinabi ng Young Master na si MS Tung Zuping ang pipiliin. Para sa iba pang mga reporter na hindi napili, ipinapahayag ko ang aking matinding panghihinayang. Pinili ako ng Young Master. Ibinuka ni Tung Zuping ang kanyang bibig, "Ako ba talaga ito?" Tong Zuping. Hindi lamang si Tung Zuping ang nagulat, ngunit ang lahat ay nagulat at napabulalas, pinili talaga ng Young Master ang reporter mula sa Tianjin Children's Channel para interviewin siya. O aking Diyos, ito ay pekeng, ito ay dapat na peke. Oo, ano ang batayan ng Young Master para piliin ang taong i-interviewin siya? Hindi. Baka mali ito, may kakaiba dito. Zhang Songting siya ay sumigaw ng malakas, "Mabuti kung hindi ako pipiliin ng Young Master, ngunit bakit pipiliin ang isang taong hindi naman nakakaintindi? Siya ay isang reporter mula sa Tianjin Children's Channel. Ano ang makukuha niya sa kanyang pakikipanayam sa Young Master? Turuan ang mga bata kung paano ito gamitin." Paumanhin, "Sir, hindi ko maintindihan ang tiyak na dahilan." Tumingin muli sa kanya si Go Ben, at sa wakas ay sumagot sa isang napakawalang magawang tono, "Ikinalulungkot ko na hindi kita pinili. Ay, napakasayang nito. Gusto ko ito." Zhang Songting. Bakit kakaiba lahat ng tauhan ng Young Master? Hindi lang kakaiba ang mga aso, pati ang mga robot ay kakaiba. MS Tung Zuping, mangyaring sumama sa akin. Tumalikod si Go Ben at pinangunahan ang daan, "Mag-ingat na panatilihin ang isang naaangkop na distansya mula sa akin, kung hindi ay mabigla ka sa sistema ng seguridad." Nang marinig ito, handa na siyang kumilos. Naging tapat kaagad ang mga reporter, mayroon ding sistema ng seguridad. Ito ang yungib ng dragon at yungib ng tigre. Okay. Nanginginig sa takot si Tung Zuping, at pagkatapos ay mabilis na sumunod. Pagkaalis nila ay agad na nagwala ang mga reporter sa likod nila. Ang Young Master ay talagang pumili ng isang reporter mula sa Tianjin Children's Channel. "O Diyos ko, ang aming misyon ay walang kabuluhan sa oras na ito. Ano ang dapat nating gawin?" Ang Tianjin Children's Channel ay isang trainee reporter pa rin. Ano ang maaari niyang i-interview? Tama, ano ang dapat kong gawin? Si Zhang Songting ay nakatayo roon sa kawalan ng pag-asa, nagtitimpi ng mahabang panahon, at sa wakas ay nagsabi, "Ayaw ko ang alibughang." Chapter 485, tinanong ako ni nanay kung bakit ako nakaluhod at nakatingin sa computer. Huwag na nating banggitin ang mga tao sa labas. Matapos sundan ni Tung Zuping ang robotic arm dog sa laboratorio, sa nakita niya ay halos isipin niya na isa itong super alien base. Lahat dito ay puno ng malakas na estilo ng science fiction. Kung gusto mong gumawa ng isang science fiction na pelikula, kung gayon ang mga eksena sa laboratorio ay maaaring direktang kunin mula dito. Pagpasok pa lang sa pinto, ang unang makikita mo ay isang saradong laboratorio na parang malaking bakal na kahon. Habang naglalakad ka, ipinakilala ng asong Benbayan, ito ang espesyal na laboratorio ni Miss Hatsune. Gumagamit ang pinto ng laboratorio ng teknolohiya sa pagdetect ng biological. Kung may pumasok na hindi kilalang nilalang, ang pinto ng laboratorio ay maglalabas ng 30,000 volts ng boltahe upang mataranta ang nilalang. Ang laboratorio ay talagang nagtataglay ng gayong nakakatakot na teknolohiya sa pagtatanggol. Agad na yumuko si Tung Zuping. May isang malaking open space sa kaliwa ng laboratorio ni Lin Chuyin, kung saan ang malaking grupo ng mga tao ay nakatutok sa paglalaro ng mga computer. Sa lupa sa tabi nila, may mga cable na kasing kapal ng hinlalaki at mga linya na kasing ninipis ng maliit na daliri. Bagamat si Tung Zuping ay puno ng kuryosidad, hindi siya naglakas loob na pumunta at magtanong alam ng Diyos kung mayroong anumang mga hakbang sa pagtatanggol sa mga taong iyon. Ito ang mga virtual reality na larong teknolohiya sa internet na kasalukuyang ginagawa. Ipinakilala ni Go Ben, sila ang follow-up development work ng Dreamblade Tower Alliance. Bueno, MS Tung Zuping, bawal kang maglakad-lakad dito. Kung madapa ka, masama ang kordon ng kuryente. Okay, mabilis na tumango si Tung Zuping. Sa kanan ay isa pang malaking grupo ng mga tao, nakaupo sa isang bilog, nagde-debug ng mga computer. Nakaupo sa karamihan ng isang batang babae na may asul na buhok na nakatali sa kambal na buntot. Sa pagitan nila ay isang malaking open space. Sa gitna ng open space, dalawang tao ang nagsasayaw, at may mahinang tunog pa rin. May paparating na musika, at natigilan si Tung Zuping nang makita niya ito.
Siya ay huminto, at pagkatapos ay bumulalas, ito ay Hatsune Miku. At si Luo Chenny. Diyos, sila na ang dalawang paboritong tao ng mga bata ngayon. Ang grupo ni Hatsune Tenny ang paborito ng mga anak ng langit ngayon may dalawang virtual na karakter. Si Tung Suping ay isang reporter para sa Tianjin Children's Channel. Kahit intern ako, kilala ko pa rin sila. Ang problema ay pagkatapos ng sorpresa, itinuro ni Tung Suping si Lin Chuyin sa karamihan at sinabing nagtataka, iyon. Si Hatsune Miku din ba? Iyan ay Miss Lin Chuyin. Ipinaliwanag ni Go Ben, ang punong scientific ko sa paligid ng Young Master, ang manufacturer na my person, kung gagamit ako ng mga salita ng tao, dapat kong tawagin siyang Reyna Ina. Ito ay talagang isang magandang pamagat. Matapos madaanan ng lugar na ito, ang lugar sa likod ay medyo walang laman, ngunit may iba't ibang helmet na nakalagay sa paligid nito. Natarante si Tung Suping at kakaibang sinabi, ang mga helmet na iyon ay, oh, galing yan sa future. Baka magsimula na ang mga research project. Pinangunahan ni Go Ben si Tung Suping at nagpatuloy sa pagsulong, hindi ko pa maibubunyag ang napakaraming impormasyon. Sa katunayan, hindi ko alam kung para saan ang mga ito. Okay, hindi ko alam kung para saan sila. Ginamit, ngunit mukhang napakalakas. Isang tao at isang robot ang patuloy na sumulong, at hindi nagtagal ay dumating sa harap ng isang napakalamig na silid. Sinabi ni Go Ben, naroon ang Young Master. MS Tung Suping, mangyaring pumasok. Young Master, nasa loob ka ba? Napalunok ng mariin si Tung Suping at sumulyap sa pinto ng sci-fi style na may pagkabalisa. Habang iniisip niya iyon ay dahan-daang bumukas ang pinto. Sa isang sulyap lang, si Tung Suping ay ganap na natigilan. Bago dumating, naisip niya ang hindi mabilang na mga bagay na maaaring ginagawa ngayon ni Hong Dali. Halimbawa, nagsasaliksik si Hong Dali, nag-iisip ng ilang ideya sa nobela, o natutulog. Ngunit hindi niya inaasahan na si Hong Dali ay masayang nakahiga sa kondongan ni Li Nianwei sa oras na ito, at naroon pa rin si Li Nianwei. Balatan ang ubas at kainin. Sa katunayan, iyon lang. Ang susi ay mayroong isang magandang babae na may hawak na mikropono upang ayusin ang tunog, at mayroong isang cameraman na may hawak na kamera. Ito ay, si Tung Suping ay pawis na pawis, Young Master, ikaw ba? Oh, nandito ba si Miss Tung Suping? Nang makitang pumasok si Tung Suping, dahan-daang umupo si Hong Dali. Sinabi niya sa magandang babae na nag-aayos ng volume ng mikropono, Sister Anki, pakiusap turuan siya kung paano siya pakikipanayam mamaya. Hindi ako magsasalita ng walang kaparirikan. Okay, Young Master. Ngumiti si Tang Anki at pagkatapos ay sinabi kay Tung Suping. Kapag nag-i-interview ka, huwag itutok ang camera sa Young Master. Siguraduhin lagyan ng mosaic ang mukha ng Young Master. At saka, ang mga tanong na itatanong mo ay hindi dapat may kinalaman sa negosyo. Ang Young Master ay kadalasang napaka-busy. Napakaraming opisyal na bagay na babanggitin. Sumasakit ang ulo ko kapag nagising ako. Matapos marinig ang mga salita ni Tang Anki, ibinuka ni Tung Suping ang kanyang bibig. Ito, ang format ng panayam na ito ay napakaganda. Pagkatapos, okay. Sa huli, si Tung Suping lang ang pumayag. So nagsimula na ang interview. Makalipas ang kalahating oras, pagpasok sa laboratorio. Ang mga reporter na naghihintay dito ay hindi na mapakali at gustong sumugod ng direkta para interviewin si Tung Suping. Biglang sumigaw ng malakas ang isang taong may sensitibong tenga, lumabas ka, may narinig akong yabag. Nasaan ka? Halika. Tingnan ko. Kamusta ang interview? Ito. Ang unang beses kong nakatagpo ng ganitong sitwasyon sa lahat ng taon ko bilang isang reporter. Tumigil ka sa pagsasalita at magtanong sa isang tao sa lalong madaling panahon. Lumabas ang beauty reporter na si Tang Anki. Sa sandaling lumabas sa pintuan ng laboratorio ang 1.76 meter tall na dilag, ngumiti siya at sinabing, hinihiling ko sa lahat na maghintay. Tapos na ang panayam, lahat ay maaaring bumalik. Matapos marinig ang mga salita ni Tang Anki, lahat ay bamuka ang kanilang mga bibig, at isang reporter ang nag-aalalang nagsabi, ito ba? Tapos na ang interview. Wala pa tayong alam. Ang isa pang tao ay nagsabi, oo, paano natin ito ipapaliwanag kapag bumalik tayo? Ang isa pang tao ay nagsabi, mas mabuting ibunyag ko ito, kung hindi ay mapag-alitan ako hanggang sa mamatay ng pinuno kapag bumalik ako. Wala talagang paraan para sabihin sa akin ang mga bagay na ito sa ngayon, ang masasabi ko lang. Ngumiti si Tang Anki at sinabing, nasa TV ito. May ulat sa Tianjin Children's Channel, at sabay-sabay itong binobroadcast sa aming online na website ng Changguoyo. Magsisimula ito ng alas 8 ng gabi. Matagal mo na bang hinihintay ang balitang ito? Sa alas 8 ng gabi, sabay-sabay na mag-uulat ang channel ng ibang tao. Nanlumo ang mga reporter, nababaliw na ang mga reporter, at nagsasabunutan ng buhok ang mga reporter. Ngunit ano ang magagawa? Si Hong Dali ay isang super engineer na pinatunayan ng Kingdom of Heaven. Nilinaw ng bansa na sinusuportahan nito ang kanyang pagtugis sa teknolohiya, at ngayon ay nakabuo na siya ng sobrang cool na mechanical holy suit na ito. Sino ang nang-ahas na saktan siya? Ito.
Okay, ang mga reporter sa ibaba ay talagang walang magawa, at sa wakas ay walang pagpipilian kundi sumang-ayon, kung gayon, magulat tayo sa mga pinuno ng ganito kapag bumalik tayo. Simula alauna ng hapong iyon, halos lahat ng mga kumpanya ng media sa kaharian ng langit lahat sila ay naglathala ng ganitong ulat, sinabi ng Young Master na si Hong Dali na itatago niya ang karamihan sa impormasyon tungkol sa Robotman. Hindi nakuha ng aming kumpanya ang partikular na impormasyon. Alam lang namin na sa alas 8 ngayong gabi, ang Tianjin Children's Channel at ang Changuyo ay hindi magkomento. Para sa partikular na nilalaman, mangyaring huwag magkomento. Sinabi ito ng halos lahat ng kumpanya ng media, na agad na nagpapataas ng damdamin ng lahat sa langit. Walang balita tungkol sa misteryoso at napakalakas na mechanical man na nalik. Sa kasalukuyan, mayroon lamang isang napakamagaspang na video shot gamit ang isang mobile phone na nalik sa internet, at walang ibang impormasyon na magagamit. Ang ganitong sitwasyon ay halos hindi nangyayari. Maraming tao ang nasa harap ng TV o computer screen, naghihintay hanggang alas 8 ng gabi para panuurin ang ulat ng panayam tungkol sa Robotman ni Hong Dali. Ang sitwasyong ito ay hindi nangyari sa loob ng mahabang panahon, at hindi mabilang na mga tao sa buong langit ang halos tinatalakay ang paksa ng Hong Dali robot. Sa simula, ang mga tao ay nag-aalinlangan pa rin tungkol sa robot na tao, at nag-usisa kung ang mga video na ipinakalat sa internet ay totoo o mali. Kung tutusin, wala pang nakaisip ng ganoong kalakas na sandata. At sa oras na ito, ang pinakabagong high-definition na video ng mga armas ng Robotman ay inilabas sa Cool Video. Ito ang high-voltage electric pulse beam na pinaputok ni Lin Chuyin ng buong lakas noon. Pagkatapos ang mga mata ng lahat ay lubos na nabigla. Ang high-definition na video na ito ng mga armas ng Robotman ay maaaring ilarawan bilang pagwawalis sa buong kaharian ng langit. Hindi mabilang na mga tao ang nanood, nag-download, napag-usapan, at pinag-usapan ito. Dahil ito ang sobrang armas na nilikha ni Hong Dali. Ako ay isang robot na tao, at nagsasalita ako para sa aking sarili. Ang mga pahayag sa format na ito ay umusbong na parang mga kabute pagkatapos ng ulan, na bumaha sa buong internet. Sa araw na ito, lumitaw ang mga salitang, Rob Oman, sa halos lahat ng mga post o komento, at mas maraming tao ang direktang nag-post ng link. Ang mga sumusunod na komento ay ganito, tinanong ako ni nanay kung bakit ako lumuhad para manood. Computer. Ang ibig sabihin ng computer ay mahal kita. Ito ang tuhod ko sa loob ng isang taon, Young Master. Mangyaring panatilihin ito. Siyempre, kahit na lumuhad ba talaga ang mga ito o nagkukunwaring nakaluhod, o nakikiisa lang sa saya, in short, tungkol kay Dali. Ang teknolohiya at mga robot ay agad na naging pinakamainit na paksa sa Weibo. Si Wu Yu Dao, ang presidente ng Cool Video, ay nakaupo sa kanyang opisina, humihigop ng kanta, humihigop ng tsaa, at nagsisindi ng sigarilyo sa kanyang kamay. Napakaganda niya tingnan. Sa isang hapon lang, tumaas ng 30% ang bilang ng mga nagbabasa ng IP na pagbisita sa Cool Video, at patuloy pa nga itong tumataas. Ayon sa ulat ng kanyang kalihim, nagsimula na ring iset up ang mga server ng video station sa ibang bansa, at ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpahayag ng malaking interes sa mga video na ginawa ng Young Master na si Hong Dali. Oh, ngayon ay talagang isang magandang araw, Antong hininga si Wu Yu Dao, ang pakikipagtalik sa Young Master ay talagang sikat. At nang dumami ang bilang ng mga nanood sa cool na video, eksklusibong impormasyon tungkol sa Hong Dali ang panayam ay opisyal na nagsimula sa alas 8 ng gabi sa dalawang media outlet, Tianjin Children's Channel at Changuyo Online. Chapter 486 na napakapangit ng eksenang ito sa pagkain. Masasabing ang Tianjin Children's Channel at Changuyo Online ay parehong ganap na military amateur channel. Kahit anong tingin mo sa kanila, wala silang kinalaman sa militar. Bilang resulta, ang panayam tungkol sa Robotman ni Hong Dali ay isinagawa sa dalawang channel na ito. Nagdulot ito ng isang kakaibang kababalaghan alam ng mga matatanda ang balita at nanatili sa harap ng TV. Hindi alam ng mga bata, pero dahil channel ng mga bata, nanood sila ng cartoons as usual. Gayunpaman, ang grupo ng mga otakus na naglalaro buong araw ay narinig ang balita ay nakalap din sa website ng Changuyo Online. Lahat ng nasa kaharian ng langit, mula matanda hanggang bata, mula sa mga white-collar civil servants hanggang sa mga otakus na hindi lumalabas at naglalaro sa bahay, lahat ay alam ang balita tungkol sa Robotman ni Hong Dali. Ang mga manunood sa pagkakataong ito ay lubhang maluho, at ito marahil ang pinakamalaking saklaw sa kasaysayan ng kaharian ng langit. Ang pinakalawak na broadcast program kailanman. Ito ay ganap na hindi inaasahan ng lahat. Noong alas 7:30 ng gabi, tumaas ang rating ng Tianjin Children's Channel sa 7.8%, at ang instant reading access IP ng Changuyo Online ay direktang umabot sa 4.95 milyon, at patuloy pa rin itong lumalago. Bilang resulta, ang Tianjin Central Hospital ay may 2 pang pasyente, ang direktor ng Tianjin Children's Channel at ang presidente ng Changuyo Online Station. Siyempre, ito ay mga maliliit na yugto lamang. Hindi nagtagal, alas 8 ng gabi, nagsimula ang programa ng panayam tungkol sa Robotman ni Hong Dali. Una, mayroong improvised opening animation, na tumatagal ng mga 15 segundo.
Ang animation na ito ay lubhang magaspang at ganap na pinagsama-sama pansamantala. Pagkatapos sa dulo ng animation na ito, mayroong 5 malalaking salita dito, Young Master Robot. Medyo hindi makatwira na sabihin na ang naturang programa na may mataas na rating ay may napakagandang pambungad na animation, ngunit sa lalong madaling panahon ang mga tao ay naging ganap na kalmado, dahil kumpara sa opisyal na programa, ang animation na ito ay maganda pa rin. Ang programa ay simple at prangka. Walang kakaiba sa paligid. Siyempre, hindi tumitingin sa background ang audience kapag nanonood ng programa, pero ang problema ay interview program ito, at ang mga interview ay kasama ang mga celebrity mula sa buong kaharian ng langit. Sa huli, ang mukha ni Hong Dali, na kinapanayam, ay talagang may mosaic sa kanyang mukha. Lumilikha ito ng isang nakakatawang eksena. Sa buong screen. Ang kaliwang kalahati ng screen ay isang patuloy na pagbabago ng mosaic. Pagkatapos ay blanko ang kanang kalahati ng screen, na may nakasulat na Young Master Robot sa ilalim, at isang itim na stick sa gitna. At ang pinakamahalagang bagay ay ang gang ay nasaksak sa mosaic. May mga babaeng manunood pa nga na hindi alam ang katotohanan nang makita nila ang seksyong ito. Hindi niya namamalayan na nagtanong, napakatapang na ba ng mga istasyon ng TV ngayon? Ang bata sa tabi niya ay nagtanong, Nay, ano ang ginagawa nila? Pagkatapos ay tinakpan ng babaeng audience member ang mga mata ng kanyang anak ngunit hindi na niya magawang muli. Kung titingnan mo ito muli, magkakaroon ka ng mga butas ng karayom. Sagot, kumakain sila ng ice cream, at talagang pangit. Siyempre, yun ang sinabi ko. Gayunpaman, napukaw din ang curiosity ng mga babaeng audience ang TV station ay naglakas loob na ipakita ang eksena ng pagkain ng ice cream ng tahasan, tiyak na may dahilan, kaya nagpasya siyang panoorin ito. Sa screen ng TV. Dumating ang boses ng isang babaeng reporter mula sa Tianjin Children's Channel, Hello, Mr. Dali, ako ay isang reporter mula sa Tianjin Children's Channel. Ang pangalan ko ay Tung Zuping. Lubos akong natutuwa na maging kwalipikadong makapanayam ka ngayon. Masaya din ako. Ang tamad na boses ni Hong Dali ay tumunog, Bueno, kung mayroon kang anumang itatanong, malugod ka. Pagkatapos niyang sabihin ito, sinabi niya sa gilid, Sister Nianwei, tulungan mo akong kumuha ng ice cream. Napakawalang muwang ko. Ang init. Napatulala ang babaeng audience sa harap ng TV, Master Dali. Sister Nianwei. Hindi kaya sina Hong Dali at Li Nianwei ang pinakasikat sa mga nakalipas na buwan. At sabi mo gusto mong kumain ng ice cream. Kumakain ng ice cream sa isang panayam. Tinatayang mula nang dumating ang telebisyon, si Hong Dali, isang alibughang tao, ang tanging kumakain ng ice cream habang ini-interview ng mga mamamahayag. Sa TV, dinala kaagad ang ice cream, at kinuha ito ni Hong Dali at dinilaan ito ng paisa-isa. Habang dinidilaan niya ito, nagtanong siya, Reporter Tong, kung may maitatanong ka, kakainin ko ang ice cream nang hindi inaantala ang interview. Pinagpapawisan si Tung Zuping. Maingat na tanong ni Yoxia mula sa gilid, iyon lang, may iba't ibang uri ng balita tungkol sa iyo. Naniniwala akong lahat ay pamilyar dito. Ngunit narinig ko na gumawa ka ng isa pang uri ng mekanikal na banal na tela, na sinasabing napakalakas. Naniniwala akong lahat ay masyadong mausisa, kaya pumunta ako dito ngayon upang tanungin si Master Dali tungkol sa mekanikal na banal na damit. Ayos lang. Humigop ng ice cream si Hong Dali at sinabing, ano ang gusto mong malaman? Tung Zuping, tungkol sa mekanikal na banal na damit na ito, o sa mekanikal na tao, paano mo naisip ang ideyang ito sa simula pa lang? Hong Dali, actually, wala lang, gusto mo lang kumita. Nung una, nagplano akong gumawa ng movie na, Saint of the Goddess, at ang plano ay mag-invest ng 50 million. Interesado kaagad ang babaeng audience sa harap ng TV, mamuhuna ng 50 milyon para makagawa ng pelikula kamakailan. Wala talaga akong pakialam sa entertainment news, at hindi ko alam kung maganda o hindi ang Saint of the Goddess. Mamuhuna ng 50 milyon para makagawa ng pelikula. Bulalas ni Tung Zuping sa oras na ito. Narinig ko na ang tungkol dito. Sa katunayan, inaabangan ko rin ang pelikulang ito. Pero Master Dali, kung gusto mong gawin ang pelikulang ito, may kinalaman ba ito sa robot na ito? Sa pagkakataong ito, isa pang magandang boses ng babae ang tumunog. Young Master, itong mekanikal na banal na kasuotan ay isang prop mula sa pelikulang, Saint of the Goddess, ngunit ang bagay na ito ay higit pa sa isang prop. Tumawa si Hong Dali sa gilid, kalaban ko, ayan, naiintindihan ni Sister Anchi ang katotohanan. Tao. Ginawa ang napakalakas na mekanikal na banal na kasuotan para lamang sa paggawa ng pelikula. Nagulat na sinabi ni Tung Zuping, 50 milyon ang gastos sa paggawa ng pelikula, ngunit ang mechanical holy robe ng Young Master ay malamang na nagkakahalaga ng higit sa 50 milyon. Oo, tumanggo si Hong Dali, noong una, nagplano akong mag-invest ng 50 milyon, ngunit nang maglaon ay nalaman ko na ang alibughang iyon ay hindi sapat, kaya tinaasan ko ang aking puhunan, mga 300 milyon, at sa gayon ay ipinanganak ang Mechanical Saint. Si Yi ay lumitaw. Hindi sapat ang 50 milyong yuan para mag-aksaya ng pera, kaya tinaasan namin ang aming pamumuhunan ng 300 milyong yuan. Gawin.
Sa tingin mo ito ay 30,000 yuan. Nadagdag lang kaya? Sa kasalukuyan, ang mga mekanikal na banal na damit ng mga santo ng Diyosa ay tungkol sa bagay na ito, at halos pareho sila. Napangiti si Hongdali at nagsabi, labis akong nasisiyahan sa bagay na ito. Kalokohan, kahit sino kayang baguhin. Kontento na. Pero kahit anong mangyari, gulat na gulat ang mga manunood sa harap ng TV at computer screen. Ang Saint of the Goddess ay orihinal na binalak na may puhunan na 50 milyon, ngunit ito ay naging hindi sapat. Sa huli, ang lahat ng props ay pinalitan lamang ng mekanikal na banal na tela na ito. Sa madaling salita, lahat ng karakter dito ay mga robot. Robot War. Kung gayon, Young Master, gaano kahiwaga ang mekanikal na banal na damit na ito? Pwede mo ba akong makita? Mabilis na nagtanong si Tung Zuping, alam mo, ang mga kaibigan ng manunood ay higit na nag-aalala tungkol sa mga kakayahan ng mekanikal na banal na damit na ito. Okay, hindi man lang tumutol si Hongdali at direktang sumang-ayon, Liang, pumunta ka at ipakita ito sa batang reporter. Okay. Mabilis na sumang-ayon si Liang. Hindi nagtagal, lumiko ang TV camera sa isang sulok ng laboratorio na walang tao. Si Liang, isang lalaking dogleg, ay may hawak na isang kahon na gawa sa nakatiklop na mga banal na damit at sinabing, panuurin mo ito. Inilapag niya ang kahon sa lupa. Pagkatapos ay right step sa switch sa itaas. May buzzing mechanical sound, at biglang bumukas ang buong box. Ang kanang paa ni Liang ay agad na nabalot ng mechanical armor. Sa oras na ito, ang kahon ng mekanikal na banal na damit ay bumukas ng husto, at iniunat ni Liang ang kanyang kamay. Sa loob ng interface ng braso. Sa oras na ito, ang baluti ay nahahati sa dalawang bahagi, ang isa ay ang mga binti, at ang isa ay ang itaas na katawan. Isinabot ni Liang ang bahaging maaaring kunin sa kanyang dibdib. Sa sandaling ito, ang mekanikal na banal na damit ay nagunat ng hindi mabilang na mga plato ng bakal upang ibalot ang kanyang buong katawan, at pagkatapos ay iniunat ang kanyang mga braso sa magkabilang gilid. Ang mekanikal na banal na damit ay lubhang mahiwaga. Mabilis na nakaunat ang mga piraso ng steel armor, at sa loob ng ilang segundo ay ganap na natakpan ang buong katawan ni Liang. Matapos tuluyang maisara ang helmet, natapos ang pagbabago ng robot na lalaki. Sa oras na ito, si Liang ay natatakpan ng pilak puting baluti, at kahit ang kanyang mga mata ay hindi nakalabas. Mukha siyang cool kaya nabulag niya ang lahat sa harap ng TV at computer gamit ang kanilang 24K Krypton Gold Eyes. Ito ba ang Robot Man? Nagulat si Tung Zuping. Ang mekanikal na banal na balabal na ito ay kadalasang napakasiksik kapag nakatiklop, isang maliit na kahon lamang. Bilang isang resulta, ito ay naka-out na kapag isinusuot sa katawan, ito ay ganap na automatiko. Huwag mong subukan ang sandata na iyon sa ngayon, panuurin mo lang ang video na kuha sa Zinlanxiang. Sinabi ni Hongdali mula sa gilid, kung hindi, natatakot akong mapapatag nito ang lugar na ito, na medyo magulo. Nilunok ni Tung Zuping ang kanyang laway. Hinding-hindi siya maglalakas loob na hilingin kay Hongdali na subukan ang sistema ng armas. Narinig niya ang tungkol sa lakas ng mga armas ng Robot Man sa labas, at kailangan niyang pagbayaran ang pagkawala dito. Hindi ko kayang bayaran. Sa oras na ito, si Tang Angki, na nakatayo sa gilid, ay lumapit at nakangiting nagsabi, Young Master, marami pang ganitong klase ng armor, kaya hindi ko na sila susubok isa-isa dito. Pagbalik ko, itatakda ko ang iba't ibang index ng robot ayon sa Young Masters posted sa site, lahat ay malugod na bonibisita. Nga pala, may nakalimutan ako. Paano ko mapalampas ang isang magandang pagkakataon sa advertising? Idinagdag ni Hongdali, by the way, maligayang pagdating. Lahat ng mga bata, pumunta sa park na binuksan ko sa labas ng Tianjing Mountain. Libre ito. Gayun din, ang New Lansiang Technical School ay naghahanap ng mga guro. Dito nagtatapos ang panayam. Sa pangkalahatan, ang mga tanong sa panayam ay pangunahing nakatuon sa mga dahilan ng paglitaw ng Robot Man at ang presyo ng pagmamanupaktura ng Robot Man. Tulad ng para sa iba pang impormasyon, maaari lamang tayong maghintay para sa mga partikular na parameter at katangian na mailabas sa website. At sa hindi pa naganap na panahon na ito sa pagtatapos ng nakakatawang panayam, kasama ang mga armas na kinunan ng video sa lugar, ang bagyo tungkol kay Hongdali at Robot Man ay nagsimula na. Kabanata 486 ang aking kwento. Unang dumating ang malamig na liwanag, at pagkatapos ay pumutok ang baril na parang dragon. Sa sandaling matapos ang video, opisyal na inihayag ni Zhang Kai, ang presidente ng Kaiwei Film and Television Center ng Hongdali, ang opisyal na petsa ng pagpapalabas ng Saint of the Goddess noong 15 ng Setyembre. Dahil dito, hindi man lang siya nagbigay ng partikular na oras para opisyal na isagawa ang premiere. Bago pa man niya ito sinabi, lahat ng mga manunood sa mundo na mahilig sa mga pelikulang science fiction ay nagsimula na ng isang bagyo ng tagay. Sa puntong ito, hindi mahalaga kung anong oras ito ipapalabas, basta alam mo ang araw na ito ipapalabas. Bilang CEO ng Kaiwei Film and Television Company, si Zhang Kai ay muling binoto bilang pinaka-cute na tao ng taon ng mga netizens. Kahit maliit lang ang lugar, maingay ito noon, at ngayon ay mas masigla. Lin Hao, direktor ng Kaiwei Entertainment, minamahal na mga kaibigang madla, salamat sa inyong suporta.
Naniniwala akong napanood ninyong lahat ang video ng Young Masters Mechanical Saint Cloth. Masayang-masaya akong ipahayag sa inyo na ang aming pelikulang, ang lahat ng mekanikal na damit sa Saint of the Goddess, ay kabilang sa parehong batch ng Mechanical Holy Clothes ng Young Master. Bukod sa itsura, ang pinagkaiba lang ay wala silang dalang totoong armas. Pagkatapos ng lahat, kailangan nating isaalang-alang ang mga aktor na, ang aking buhay ay hindi ligtas kung ang armas ay pumutok. Ang opisyal ng Kuj na si Sheng Wenshi ay nagsabi, hindi ko maipahayag ang aking pagkabigla sa oras na iyon. Sa katunayan, noong unang nalaman ni Zuo na ang Young Master ay nagplano na gumastos ng 50 milyon para makagawa ng isang pelikula, ako ay nag-aalinlangan pa rin. Oo, pagkatapos ng lahat, sa industriya ng pelikula, kakaunti ang mga malalaking produksyon na may puhunan na higit sa 10 milyon, at ang Young Master ay unang-unang nagsabi na ang aking Panginoon ay maaaring mag-invest ng pera sa panahong ito. Hindi masusukat ng pera ang natamo ng batang Panginoon, kung kailangan kong maglagay ng limitasyon sa oras na ito, umaasa ako na ito ay isang 10,000 taon. Senior film critic na si Wang Qiong, bagaman hindi pa naipapalabas ang pelikula, may isip natin ang kalidad ng pelikulang ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa heroic appearance ng Young Master. See you in the cinema. Ito ang dulo ng malaking bato ng yelo para sa Xinhai Weibo ngayon. Ang tunay na malaking balita ay dumating sa alas 8 ng umaga, ang nagpasimula. Ding Chengji. Ding Chengji, music director ng Kaiwei Entertainment, kung mayroon mang bagay na higit na nagpa-excite sa akin. Bukod sa inaabangan na Saint of the Goddess, na malapit nang ilabas sa screen, tiyak na ang kantang ito ay sinulat at binubuo ng Young Master. Ang kantang ito ay kinanta ng Master at Super Martial Arts star na si Liang Yifeng. Isinulat at binubuo ng Master. Nakipagtulungan ng Young Master na si Hong Dali sa Super Martial Arts star na si Liang Yifeng para kantahin ang My Story. Parang gimmick lang. Sapat na para maakit ang atensyon ng lahat. Ang ganda ng low intro. Pagkatapos ay dumating ang bahagyang off-key ngunit malarap na pagkanta ni Hong Dali na napakaritmo ng tunog. 3 months ago, teenager pa ako. May bahay at pera ako sa bahay, at walang katapusang saya araw-araw. Mahilig ako sa klubong at manood ng TV. Pangarap ko noon na maging Saint Seiya. Gusto ko talaga. Ang ganitong uri ng buhay ay maaaring tumagal magpakailanman, ngunit hindi kailanman isa sa alang-alang ng Diyos ang aking opinyon. Nagsasanay ako ng Diamond Star Boxing sa bahay araw-araw. Kung hindi ako boxing, ang aking buhay ay magiging parang 1 taon. Ako sa wakas. Napagtanto. Hindi biro ang pag-ibig na iyan. Matapos kantahin ang bahaging ito gamit ang kanyang boses, ang bahagi ay sinundan ng Super Martial Arts star na si Liang Yifeng. Kumanta siya sa Cantonese na may elektronikong musika. Bagamat mayroon lamang 2 pangungusap, ito ay sobrang nakakaantig. Kaligayahan, natutulog sa malalim na taglamig, mayroon lamang sakit at sakit sa aking puso, nagyelo na parang yelo. Ang panaginip ay lumilipad na parang saranggola. Gusto kong abutin para pigilan ito, pero nawala ako sa sarili ko. Pagkatapos Hong Dali. Alam kong hindi ako nagsisinungaling sa aking sarili. Ang lakas ay tiyak na magbubunga ng mga himala, at hinding-hindi ka magiging walang kakayahan. Kung mawawalan ka ng kumpiyansa, mayroon ka pa ring lakas ng loob. Huwag mong piliin na umatras sa mga malungkot at hindi mabata na alaala. Hindi mo na dapat isipin ang mga malungkot at hindi mabata na alaala na iyon. Inom lang ang bote ng kapangyarihan at makakalimutan mo ang lahat. Ang unang kalahati ng kantang ito ay nagsasalita tungkol sa maluwalhating buhay ni Hong Dali, at ang ikalawang kalahati ay tungkol sa pag-aalinlangan ni Liang Yifeng, at pagkatapos ay pinasaya siya ni Hong Dali, inumin mo ang bote ng kapangyarihan na ito, huwag piliin na umatras. Sa katunayan, ang mga lyrics ay kaya-kaya sa pangkalahatan, ngunit ang pangunahing problema ay ang 2 tao ay kumanta nito ng may matinding damdamin. Kinakanta ni Hong Dali ang kantang ito sa kanyang siranggang boses, at si Liang Yifeng ay umaawit ng lahat ng uri ng elektronikong musika. Sa sandaling marinig mo ito, tiyak na hindi mo ito makokontrol. Sa lalong madaling panahon, sa sandaling ginawa ni Ding Chengji ang kaunting komentong ito, kumukulo ang buong internet. Ang bilang ng mga tugon ay umabot sa higit sa 40,000 sa loob lamang ng 2 oras, at ito ay naipasa ng higit sa 70,000 beses. Sunod-sunod na tugon ng mga netizens. Ang iyong kamahalan ay nasa masayang kalagayan, dapat kang makinig, kung hindi ay hindi ka komportable. Sa buong katawan mo. Ang post sa Weibo na ito ay medyo masama, hindi ko inaasahan na ang ating kapatid na si Feng ang munting prinsipe ng electronic music. Research Global Beauty, Young Master, lumuhad ako para makita kung gaano ka kagwapo. Hindi lamang mga mahilig sa pelikula, kundi pati na rin ang maraming mga awit, aktor, at senior executive ng mga malalaking kumpanya ay nagpahayag din ng malaking interes sa kanta ni Hong Dali. Noong panahong iyon, umalangaw-ngaw sa buong internet ang aking kwento ni Brother Dali, at hindi mabilang na mga netizens ang nagsabi, kung hindi ako makikinig dito sa isang araw, hindi ako komportable sa lahat. Ang kasikatan ng Saint of the Goddess ay umabot sa isang bagong mataas si Liang Yifeng ang lalaking bida ng pelikulang ito.
At nang puspusan na ang palabas, si Ling Xiaoyi, ang numero 1 talunan sa tabi ng Hongdali, ay abala rin. I'm really sorry, our young master doesn't like any form of advertising. Well, thank you for your understanding. Although the endorsement the price is as high as 10 million, but I still don't have the ability. What? Can others do it? Well, I can report this to the young master. As for the specific result, the young master still need to make decision. Okay, bye. Okay, ako si Ling Xiaoyi. Ako ba ang tagapagsalita ng advertising para kay KD? Well, okay. Ang endorsement fee ay 13 milyon, okay, itatala ko ito. Tungkol sa mga partikular na resulta, kailangan kong tanungin ang young master. Para sa mga tagubilin. Ha? Ito ba si Mr. Zhao mula sa Changguo Animation Company? Well, gusto mo bang bumili ng eksklusibong lisensya para sa anime adaptation ng Robotman? Oo, 30 milyon, sasabihin ko sa iyo ang mga detalye. Kung ano ang magiging resulta, hindi ko masabi. Okay, ako si Ling Xiaoyi. Ha? Ang panahon ay nangangailangan ng eksklusibong panayam. Ito, hindi ko masabi sa ngayon. Kailangan kong humingi ng mga tagubilin sa young master. Okay, salamat sa iyong pag-unawa. Naghihintay na tanggihan ang lahat ng pag-endorso sa advertising, bumalik si Ling Xiaoyi upang mag-ulat sa Hongdali. Young Master, kasalukuyang may 32 kumpanya na gustong ma-endorso para sa mga advertisement. Lahat sila ay malalaking domestic company na may kabuuang asset na daan-daang milyon at bilyon. Ang kabuuang endorsement fee ay kabuuang 345 milyon. 1. Sa pagtingin sa record sheet sa kanyang kamay, si Ling Xiaoyi, na matagal nang kasama ni Hongdali, ay hindi nakaimik. Ang kabuuang puhunan sa Saint of the Goddess ay talagang 50 milyon lang at hindi pa ito na ilalabas. Bilang isang resulta, ipinakita ng young master ang kanyang mukha ng casual at nakakuha ng napakaraming 345 milyon sa mga bayarin sa advertising, lahat ito ay totoong pera. Hanggat nakaka-relax ng kaunti ang young master ay talagang makukuha ang pera. Sa makatuwid, kahit na ang puso ni Ling Xiaoyi ay sapat na malakas, ito ay tumitibok pa rin ng malakas hindi ba't napakahusay na kumita ng pera na ito. Ngunit halatang hindi gusto ni Hongdali ang mga pag-endorso sa advertising. Ngunit, kung iisipin mong mabuti, medyo mabilis na naubos ang pera kamakailan. Kung talagang hindi ka magsasayang ng effort, okay lang. Nakapatong ang kanyang ulo sa malambot at nababanat na mga hita ni Li Nianwei, nag-aatubili na tumalikod si Hongdali, tamad lang akong mag-alala. Sabihin sa kanila na tanungin ang aking ama at tingnan kung ano ang kanyang opinyon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pag-ikot. Malaking tulog. Pawis na pawis si Ling Xiaoyi at maingat na nagtanong, by the way, young master, isa sa mga taong ito ang tumatawag mula sa Heavenly Kingdom Animation Company. Gusto niyang bumili ng eksklusibong lisensya para sa anime adaptation ng Robotman. Papayag ba si young master o hindi? Gusto mong gumawa ng animated na pelikula? Maaari mong isaalang-alang ito. Hinawakan ni Hongdali ang kanyang baba at nag-isip sandali, sabihin sa kanila na hilingin kay Sister Zishan na maging pintor, kung hindi, hindi tayo mag-uusap. Hindi ako makapagtitiwala sa iba na iangkop ito. Kung gusto mong iakma ito sa isang animation, kung wala si Jin Zishan bilang pangunahing pintor, hindi ba sayang ang talento? Kaya't itinulak ni Hongdali si Jin Zishan palabas nang hindi nagsasalita. Ang Jin Zishan na ito ay labis na hindi pinalad bago niya nakilala si Hongdali, at ang mga comics na inihanda niyang ay published ng ilang beses ay nagwakas ng malungkot. Sa pagkakataong ito, gagawin ko ang lahat para matulungan siyang matupad ang kanyang pangarap. Kaya't nagdagdag si Hongdali ng isa pang pangungusap, kung maglakas loob silang magsabi ng walang kaparekan, magbubukas ako ng sarili kong kumpanya ng comics. Okay. Matiim ding tumanggo si Ling Xiaoyi. Mayroon kang sapat na kumpiyansa na makipag-hangout kasama ang young master. Nang matapos ang usapin, muling nagtanong si Ling Xiaoyi, young master, mayroon pa ring humihiling ng eksklusibong panayam. Walang sagot, walang oras. Direktang tumanggi si Hongdali, bago ang 2114, wala akong it schedule. Okay, pinigilan ni Ling Xiaoyi ang isang ngiti, paano ang ibang mga kumpanya, sasabihin ko ba sa kanila na direktang makipag-ugnayan sa master? Well, kung wala kang ibang gagawin, sabihin mo sa kanila na huwag akong istorbohin. Matutulog na ako. Ang mahiwagang lungsod ng Tianhai City, ang pintuan sa langit. Si Hong Weigyu ay nakatayo sa harap ng bintana, pinapanood ang mga taong paparating at pababa, at huminga ng malalim. Seryoso ang sitwasyon. Pinag-isa ni Chen Guangchao ang halos 40 miyembro ng Inner Circle para impeach siya. Nahaharap sa gayong panggigipit, na natiling hindi gumagalaw si Hong Weigyu at nakaramdam ng malalim na presyon. Hindi biro ang ma-impeach sa Resource Chamber of Commerce. Bilang isang resulta, habang iniisip ko ito, ang aking sekretarya na si Xiao Liu ay biglang tumakbo ng nagmamadali. Pagpasok pa lang niya sa pinto, sumigaw siya ng malakas, Mr. Hong, may nangyari. May malaking nangyari.
Chapter 488, Nilinaw ko na gusto kitang dayin. May malaking nangyari. Nang marinig ito ni Hong Weigyo, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa oras na ito, siya ay nasa pintuan ng langit, maingat ang bawat hakbang. Kahit na may kaunting pagkakamali, malaki ang posibilidad na mawala ng kakampi. Sa resource chamber na ito, ang pagkawala ng isang kaalyado ay nangangahulugan na magkakaroon ng isa pang kaaway. Kahit na may malaking layunin ang bansa ni Hang Wei, talagang imposible na wala siyang pakialam sa ganoong bagay. Ano ang malaking bagay? Maging mahinahon at magsalita ng dahan-dahan. Umupo si Hong Weigyo sa sofa at sinabing dahan-dahan, sino ang naakit na naman? Oo, oo. Sinabi ni Secretary Xiao Liu sa boses na kinakabahan, ngunit hindi pa sila naaalis, at nanginginig na sila. Mr. Hong, kailangan mong pumunta at tingnan. Kung mahuhuli ka, natatakot akong kunin nila ang kabilang panig. Well, okay. Malalim na sabi ni Hong Weigyo. Huminga, pupunta ako ngayon. Gate of Heaven, 29 na palapag, maliit na conference room. Ang ama ni Chen Eugene, si Chen Guangming, ay nakaupo sa sofa, nakatingin sa tatlong tao sa kanyang tapat na mukhang nag-aalangan, at nakangiting sinabi, alam ko na ang relasyon ninyong tatlo at Hong Weigyo ay palaging mabuti, ngunit may kasabihan na ang mga shopping mall ay parang mga larangan ng digmaan, at may kasabihan na walang permanenteng magkaibigan, sila lang ang permanenteng nagkaroon ng magandang ugnayan bago sila hanggi. Ngayon, sa sandaling magpulong ang Resource Chamber of Commerce, ay impeach ng mga tao sa ating panig si Hong Weigyo kaya, ngayon ang pinakamainam na oras upang pumanig hanggat ang tatlo sa kanila ay tiyak na magiging mahusay. Ito, halatang nag-alinlangan silang tatlo. Ngayong malapit nang gaganapin ang Resource Chamber of Commerce, mayroong undercurrent. Bilang mga presidente ng isa sa nangungunang 100 kumpanya sa bansa, natural na hindi mabagal ang pag-iisip ng tatlong taong ito. Sa Resource Chamber of Commerce meeting, si Hong Weigyo ay hindi sumasang-ayon kay Hong Weigyo dahil sa relasyon ni Hong Dali at sa kanyang hindi pagkakasundo sa pamilya Chen kung saan nagtatrabaho si Chen Guangchao. Sa panig ni Hong Weigyo, nabuo ni na Hong Weigyo, Mutai, at Liu Yawei ang isang bakal na tatsulok. Si Hong Weigyo ang pinakamalakas, ang pinaka-nagdulot ng puot at umakit ng firepower. Si Mutai ay kalmado at mapanuri, at nakaupo sa likuran. Si Liu Yawei ay walang awa, tuso at malupit, at siya ang pangunahing puwersa sa pagsingil. Halos monopolyo nilang tatlo ang buong internet. Masasabing nasa langit na tayo. Silang tatlo ay makikita kung saan man may internet connection. Gayunpaman, gaano man sila kalakas, tatlo lang sila kung tutuusin. Kahit na mayroon din silang mga kaalyado, ilan ang kabuuang bilang ng mga miyembro ng inner circle ng buong Resource Chamber of Commerce. Wala pang 6 na po. At paano naman si Chen Guangguang? Mahigit 40 tao. Mahigit 40 tao. Ang ganyang line-up ratio. Masasabing may malaking pagkakaiba sa pagitan ng lakas at kahinaan. Ngayon si Chen Guangming ang nagkusa na lumapit sa kanya upang manalo. Ang ganoong pagkakataon. Hindi ito laging available. Kung, sa sandaling matagumpay na na-impeach si Hong Weigyo, siya ay masisipa sa Resource Chamber of Commerce. Kapag dumating ang oras na iyon, kung gusto nilang lumipat muli, maaaring hindi sila makapag-usap ng ganoon kadali. Ngunit gusto ko talagang baguhin ang kampo, ang anak ni Hong Weigyo na si Hong Dali. Mr. Chen, lahat tayo ay matitinong tao, at ang mga matinong tao ay hindi nagsasalita ng lihim. Napakunot ang noo ng isa sa kanila at nag-isip sandali, at pagkatapos ay nagsabi, magsimula na tayo. Hindi pinag-uusapan kung aalis o hindi, ang pangunahing tanong ay ang anak ni Hong Weigyo na si Hong Dali. Hindi ko alam kung ano ang magagawa ng pera. Huwag mo kaming lokohin sa pag-iisip na siya ay alibughang. Hong Dali, ito ang tunay na dahilan ng kanilang pag-aalinlangan. Hindi talaga makita ng tatlo ang maalamat na alibughang si Hong Dali. Kahit gaano kalakas si Hong Weigyo, isa pa rin siyang tao kung tutuusin. Ang kanyang mga pamamaraan ay talagang makapangyarihan, ngunit ang mga ito ay makapangyarihan lamang. Kung susuriin niyang mabuti ang mga ito, makakabuo pa rin siya ng 4, 5 o 6. Ang pinakamasama ay ang palaging bigla niyang napagtanto pagkatapos, ayan, naiintindihan ko. Ngunit paano ang Hong Dali? Ang lalaking ito ay ganap na hindi makatao. Matapos isipin ang lahat ng mga pang-uri, marahil ang salitang, halimaw, lamang ang nababagay sa kanya. Ang mga bagay na ginagawa ng iba ay mauunawaan sa ibang pagkakataon. Ngunit pagkatapos ng ginawa ni Hong Dali, ang reaksyon ng lahat ay, bakit ganito? Paano naging ganito? Walang makahuhula sa iba't ibang kahihinatnan ng kanyang pag-aaksaya. Kahit nangyari na, karamihan sa nararamdaman ko ay hindi ako makapaniwala. Sa harap ng mga ganyang tao, sino ang maglalakas loob na magsabi na okay lang na walang pakialam? Gaano ka man kalakas, kailangan mong lumuhad sa hindi ka panipaniwalang swerte ni Hong Dali. Ito ay tiyak na hindi lamang isang biro, ito ay napatunayan ng hindi mabilang na mga katotohanan. Hong Dali. Napakunot din ang noo ni Chen Guangchao nang magsalita si Hong Dali. Hindi talaga siya makapagdesisyon kung paano ilalarawan ang alibughang anak na ito.
Ngunit hindi nagtagal, ngumiti siya at sinabi, sa totoo lang, Hong Dali, ang malaking talunan na ito, ay talagang isang anomalya. Ngunit kayong tatlo, may sasabihin ako. Maaari mong pakinggan ito. Pagkatapos makinig, maaari kang magpasya kung saan tatayo. Isang panig. Oo, sabihin mo na. Sabay tango silang tatlo. Nasa shopping mall tayo ngayon. Parang battlefield ang shopping mall. Talagang hindi kapanipaniwala ang swerte ni Hong Dali. Hinding-hindi ko ito itatanggi. Dahan-daang sinabi ni Chen Guangying, pero dahil dito nasabi ko na nandito tayong tatlo. Ito ang pinakamatalinong pagpipilian. Alam na ninyong tatlo ang tungkol sa Spirit Sword. Hindi ako magsasalita ng walang kaparirikan tungkol sa mga detalye. Magsasalita lang ako tungkol sa mga kahihinatnan. Pagkasabi nito, inabot niya ang isang teapot at sinabing, ito na. Kapag ang Spirit Sword ay nasa pinakasikat na. Kumuha siya ng isa pang tasa ng tsaa at sinabing, ito ang Dreamblade Tower Alliance. Matapos tumango ang tatlo, nagpatuloy si Chen Guangchao, maaaring gumawa ng teapot si Hong Dali sa maikling panahon. Ang status ng teacup ay ipinagpapalit. Dapat magkasundo kayong tatlo dito, tama ba? Oo, sumasang-ayon kami dito. Sagot ng isa sa tatlo. Bueno, ngayon, gusto kong itanong sa inyong tatlo, ano ang magiging kahihinatnan sa inyo kung si Hong Dali ang pumalit sa inyong industriya? Sinabi ni Chen Guangchao sa malalim na boses, ngayon ay mga teapot na kayo, ngunit paano naman sa hinaharap? Magiging teapots ba kayo o mga teacups? Sino sa inyo ang magagarantiya niyan? Ito. Halatang nag-alinlangan na naman silang tatlo pagkatapos marinig ito. Tama si Chen Guangming. Ang halimbawang binanggit niya ay ang pinaka-nakakatakot tungkol kay Hong Dali. Dahil hindi mo alam kung aling teapot ito ang magiging tasa, ngunit ang problema ay kahit anong teapot ang tasa, malaki ang posibilidad na ang mga posisyon ng teapot at ang teacup ay mapapalitan sa napakaikling panahon. Kami. Nagkatinginan silang tatlo at naghanda para magdesisyon. Bilang resulta, sa sandaling ito, isang boses ang tumunog mula sa pinto, anong teapot o teacup? Pinag-uusapan mo ba ang trahedya? Si Hong Weigyo ang dumating. Mr. Hong, kami. Nang makita nilang dumating si Hong Weigyo, biglang kinabahan ang tatlong tao. Palibhasa'y hinarang dito ni Hong Weigyo, kahit ano pa ang sabihin nila, mahirap ipaliwanag ng malinaw. Kahit na hindi talaga sila magpalit ng panig, at least ang kanilang alyansa ay madaling mag-iwan ng bitik sa puso ni Hong Weigyo. Haha, huwag kabahan, lahat. Tumingin si Hong Weigyo kay Chen Guangming, sinadya naming napag-usapan ang bagay na ito sa ganoong pampublikong lugar nang hindi nakakandado ng pinto. Matandang Chen, ang iyong abacus ay talagang maayos. Kahit na dumating ako ngayon o hindi, masama ang pakiramdam ko kapag nalaman ko ito, tama. Nang makitang nadiskubre ni Hong Weigyo ang kanyang plano, direktang iniba ni Chen Guangchao ang paksa, Old Hong, medyo seryoso ang sinabi mo, di ba? Casual na talakayan lang ito tungkol sa set ng tsaa. Huwag masyadong mag-isip, hehe. Hindi ako masyadong nag-iisip, sabi ni Hong Weigyo ng tit for tat, natatakot lang ako na baka masyado kang mag-isip. Hehe, hindi mahalaga kung gumagana ang abacus o hindi, nakangiting sabi ni Chen Guangchao, ang mahalaga ay nilinaw ko na gusto kitang linlangan sa pagkakataong ito. Sa tingin ko dapat ay malinaw na malinaw mo ang tungkol dito. Sinabi ni Hong Weigyo nang walang anumang presyon. Haha ang daming nanloloko sakin, sino ka ba? Pagkatapos ay makikita natin pagdating ng panahon. Hoy, Palam! Sabi ni Chen Guangming at tumayo. Bago lumabas, hindi niya nakalimutang gisingin ang tatlong tao, pag-isipan ninyong tatlo ang sinabi ko. Hindi ito biro. Hindi laging dumarating ang mga pagkakataon. Pagkasabi nun ay lumabas na siya ng pinto at umalis. Mr. Hong, kami. Hindi talaga makapagdesisyon ang tatlong amo. Mahigit 10 taon na silang nakipagtulungan kay Hong Weigyo at maaaring ituring na matandang magkaibigan. Ngunit kapag naiisip ko ang katakutan ni Hong Dali. Kung tutuusin, gaano man kalaki ang pagtutulungan natin, hindi ito kasing halaga ng pagprotekta sa sarili nating industriya. Naiintindihan ko ang mood ninyong tatlo. Nag-isip sandali si Hong Weigyo, at sa wakas ay sinabi sa isang malalim na boses, masasabi ko lang, huwag kang masyadong magdesisyon ng padalos-dalos. Kahit papaano ay obserbahan mo ito ng ilang araw. Kung nasa maling koponan ka, huli na para pagsisihan mo ito. Nagkatinginan silang tatlo, sabay na tumango, at akmang aalis na. Dahil dito, nang aalis na sana sila, biglang tumunog ang telepono ng isa sa kanila. Pinulot niya ito at pinakinggan saglit, pagkatapos ay nabigla siya at sinabing, ano? Nagsasabi ka ba ng totoo? Nasaan na? Bilis, ibigay mo agad sa akin ang address ng video. Ipapadala ko. Sa kanyang gulat na tingin, ang dalawa pang tao ay natigilan din, habang si Hong Weigyo ay puno ng mga tanong. Bagamat sinabi ng taong ito na mas maliit ang kumpanya kaysa sa kanya, miyembro pa rin siya ng Resource Chamber of Commerce. Ang ganoong kaguluhan ay halatang hindi mangyayari sa isang boss ng kumpanyang tulad niya, kaya naging curious siya. Hindi nagtagal, inutusan ng lalaki ang sekretarya na kunin ang laptop. Sa oras na ito, naipadala na ang address, at agad nilang binasa ito ng 4. Ang pinapanood nila ay ang video ng panayam ni Hong Dali.
Ang pamagat ng video ay, upang mapanatili ang kapayapaan sa mundo, ako ay isang robot. Ito. Nagulat din si Hong Wigyo, ilang araw na tayong hindi nagkita. Ang pamilya Dali ay gumawa ng ganito. Nagulat din ang tatlo pang tao, Mr. Hong, ito ng iyong young master na si Dali. Ang kanilang mga isip ay umiikot ng napakabilis, at napakabilis. Ang lalaking may hawak ng computer ang unang nag-react at malakas na sinabi, Mr. Hong, nakapagpasya na ako. Tumayo ka rito. Walang pag-aalinlangan, maaari mo bang hilingin sa iyong pamilya na gamitin ang robot na armor na ito upang kumatawan sa aming kumpanya sa advertising? Hindi siya tanga. Sayang naman kung hindi niya sasamantalahin ang magandang pagkakataon. Kung wala nang iba, sa pagtingin lang sa kasikatan ng video na ito, alam mo na ang ginawa ni Hong Dali sa pagkakataong ito ay magiging isang malaking hit muli. Kabanata 489 na pagkakaiba ng oras. Ang bastos na ito. Nakatutok ang mga mata ni Hong Wigyo sa video. Hindi siya biglang nag-react hanggang sasabihin ulit iyon ng lalaki. Kung hindi ka pa rin pumapayag sa ganitong bagay, tiyak na mapipiga ang ulo mo sa pinto. Advertisement lang yan. Hindi na kailangang gawin mismo ni Hong Dali. Kailangan lang niyang maghanap ng talunan para maisuot ang baluti. Sino ang nakakaalam kung sino? Walang problema, talagang walang problema. Tumawa ng malakas si Hong Wigyo. Gumawa si Hong Dali ng napakalakas na bagay, kaya natural na kailangan niyang gamitin ito ng husto. Hanggat patuloy kayong sumusuporta sa akin, tiyak na walang magiging problema sa paggawa ng mga patalastas. Ay, hindi. Naisip ko, pero hindi ko inaasahan. Ito ay talagang isang sitwasyon kung saan walang paraan sa pag-aalinlangan, at may isa pang nayo na may maitim na bulaklak at maliliwanag na bulaklak. Nag-aalala ako kung paano mapagtagumpayan ang 3 taong ito. Hindi ko inaasahan na ang isang random na bagay sa aming pamilya ay magkakaroon ng ganito kagandang epekto. Mr. Hong, kailangan kong sabihin na ang iyong dali ay talagang. Ang 3 amo. Umiling. Ang kanilang mga ulo at ngumiti ng walang magawa, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Napakahusay. Banal na tela, taong robot. Huwag nating pag-usapan kung ano ang magiging opisyal na saloobin tungkol sa bagay na ito. Ang Saint of the Goddess ay malapit nang ipalabas sa buong bansa. Sa pamamagitan ng mekanikal na banal na damit na ito upang ihanda ang daan, tiyak na hindi magiging masama ang kasikatan nito. Kung maganda ang kasikatan, magiging maganda ang publicity effect, at hindi one-time deal ang mga pelikula. Ang unang bahagi ay isang malaking hit, kaya maaari tayong gumawa ng pangalawa, pangatlo, at ika-4 na bahagi. Magiging tuloy-tuloy ang publicity effect. At sa pagkakataong ito ay maganda ang relasyon, kung gusto mong hilingin kay Hong Dali na magsalita para sa iyo muli kapag mayroon siyang magandang iaalok, hindi yun magiging kasiya siya. At, ang bagay na ito ay armado. Ngayong lumabas na ang video na ito, tiyak na magkakaroon ng bansa ng ilang espesyal na suporta sa patakaran para sa Hong Dali. Masasabing isang malaking puno ang kasalukuyang Hong Dali. Hindi nila mahulaan kung gaano kalaki ang puno, ngunit tiyak na hindi ito magiging maliit, hindi bababasa. Sapat na sa kanilang 3 ang paghawak. Haha anak, siguradong hindi masama, ha. Tumawa ng malakas si Hong Wigyo, hanggat suportado ninyo akong 3, anong magagandang bagay ang mangyayari sa hinaharap? Tiyak na magkakaroon ng kalamangan sa pagkakaroon ng iilan sa kanila. Haha, kung gayon gusto kong magpasalamat dito. Mr. Hong. Ang pintuan ng langit, sa kabilang panig. Si Chen Guangming ay matagumpay na bumalik sa kanyang teritoryo, ngunit sa sandaling pumasok siya sa pinto, nakita niya ang mga 10 tao na naruroon. Napakasama ng tingin ng lahat. Pumasok agad ang isa sa kanila nang makita siya. Mabilis siyang sumugod at sinabing, Mr. Chen, hindi maganda. Hindi maganda. May ibang naisip si Hong Dali ng pamilya Hong. At sa pagkakataong ito, mukhang napakalakas. Hong Dali. Ano ang ginawa ng alibughang anak na ito? Medyo nabalisa si Chen Guangchao nang marinig niya na bagay kay Hong Dali tuwing hindi kikilos si Hong Dali, o gagawa siya ng malaking ingay kung gagawin niya. Masasabing isa pa ito sa mga signature things niya. Ang mga mukha ng lahat ng tao dito ngayon ay sobrang pangit. Batay dito lamang, malalaman ni Chen Guangming na ang nakuha ni Hong Dali sa pagkakataong ito ay tiyak na sapat para makainom siya ng isang palayok, at tiyak na hindi maliit ang palayok. Nasaan na? Ipakita mo sa akin dali. Mabilis na umupo si Chen Guangming sa upuan at nag-aalalang nagtanong, ano yun? May nagdala na ng laptop, at ito ang video ng panayam kay Hong Dali. Upang mapanatili ang kapayapaan sa mundo, ako ay isang robot. Ito. Pagkatapos panoorin ang buong video ng panayam, si Chen Guangming ay ganap na natigilan. Matagal siyang natigilan, at pagkatapos ay hinampas ng malakas ni Chen Guangming ang mesa, gumawa ng putok, natunog sa conference table, at dumura sa buong sahig, Hong Dali. Bakit lumabas ang ganoong tao sa pamilya Hong? Sayang. Bakit palagi siyang nag-iingay? Kung ipagpapatuloy niya ito, pupunta tayong lahat sa hilagang kanluran. Sa pagkakataong ito, hindi na makaupo ang isang tao sa ibaba at ulong, Chen. Sa madaling salita, ang ginawa ni Hong Dali sa pagkakataong ito ay talagang malaki ang epekto ng insidenteng ito. Ang bilang ng mga na-download ng video na iyon ay halos lumampas sa 10 milyon.
Ang mechanical man na ito ay talagang lalaking mekanikal. Mabangis na tumayo si Chen Guangchao, lumapit sa kanya, at dinuraan ng laway ang kanyang mukha. Ano ang magagawa ng mechanical man? Kailangan natin siyang i-impeach. Ngunit, mayroong ilang mga bagay sa ibaba. Nagkatinginan ang lahat, pagkatapos ay tumayo at sinabi sa malalim na boses, Mr. Chen, sorry talaga. Tungkol sa bagay na ito, plano naming mag-withdraw. Wala kaming pagtutol sa impeachment kay Hong Weiguo, pero sa pagkakataong ito ay gumawa ng malaking deal si Hong Dali. There is no way that the country will not respond to the news. We are just businessmen, we are not really afraid of facing. Gusto mong mag-withdraw. Sumulyap si Chen Guangchao sa kanila. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata, tumawa siya at sinabing, hindi ba ganoon kadaling mag-withdraw ngayon? Pero huwag nang tumingin, pinirmahan mo rin ang impeachment document. Ikaw. Nang marinig ng mga taong iyon ang mga salita ni Chen Guangming habang nagsasalita siya, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto, how dare you threaten US? Hoy, nananakot. Hindi, biglang ngumiti si Chen Guangchao at mabagal na sinabi, bago kayo umalis sa silid na ito, hindi ko ito sinasabi. Ito ay isang pagbabanta. Well, lahat ng tao dito, medyo espesyal ang sitwasyon ngayon, at medyo na out of control ako ngayon. Muli siyang tumingin sa mga taong iyon at sinabing, huwag kang mag-alala, makinig ka lang sa sasabihin ko. Nang makitang tila umiikot ang mga bagay, hindi na masyadong nagpumilit ang mga taong iyon at piniling maupo. Kasi naman, pinirmahan na nila ang impeachment document. Kahit na talagang piliin nilang mag-withdraw, hindi magiging madali ang paglilinaw ng relasyon sa black and white. Kung hindi masaya ang magkabilang panig, mas mabuting pakinggan muna ang sinasabi ni Chen Guangming. Lahat, mangyaring huwag mag-alala tungkol sa robotman sa ngayon. Tumikim si Chen Guangchao at pagkatapos ay nagsabi, ngayong napag-usapan na natin ito ngayon, magdaos tayo ng pansamantalang maliit na pagpupulong. Siya nga pala, ilagay natin ang natitirang bahagi ng ating tawag sa lahat ng iyong mga kaalyado. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ngayon. Nang marinig na sasabihin niya ang totoo, lahat ay nagsimulang magbulungan, mukhang hindi ganoon ka-simple ang bagay na ito. Paano kung mauna tayo? Makinig, hindi pa huli ang lahat para gumawa ng desisyon. Oo, makinig tayo at tingnan natin kung walang problema, tapos gawin muna natin ito. Nagawa ang desisyon, at agad na nagsimulang tumawag ang lahat para makipag-ugnayan sa lahat ng kaalyado. Hindi nagtagal, sunod-sunod na pumasok ang mga tao sa maliit na conference room. Pagkaraan ng ilang sandali, isang magaspang na boses ang tumunog sa pintuan, na nagmumura at nagsasabing, Matandang Chen, sabik na sabik kang tawagan ako. Pupunta sa isang libing. Gumawa si Hong Dali ng robot, nakaisip ka na ba ng paraan para harapin ito? Kung walang paraan, hindi kita paglaruan. Ang lalaking ito ay katamtaman ng pangangatawan, o sa halip ay mataba, nakasuot ng simpleng gray na t-shirt, at naglalaro ng isang string ng sandalwood bead sa kanyang kaliwang kamay. Siya ang pang-apat na master na si Cheng Qifucheng, ang presidente ng Changguo Jindi Real Estate Company at may kabuuang asset na 30 bilyon. Dumating siya sa harapan, at isang malamig na boses ng babae ang tumunog mula sa likuran, dahil hiniling mo sa amin na pumunta, walang dahilan kung bakit kami pumunta, tama. Ang Black Widow na si Wang Yingqiu ay nakasuot pa rin ng itim na propesyonal na uniforme at isang pares ng black-rimmed na salamin. Kasing lamig ng yelo ang ekspresyon ng mukha niya. Haha, dahil nandito na ang lahat, magsimula na tayo. Humalaklak si Chen Guangming at sinabing, ang dahilan kung bakit ako pumunta sa iyo ngayon ay dahil mayroon akong isang napakahalagang ia-anunsyo sa iyo. Oh, Chen, sir, gaano na po katagal mula noon, at pinag-uusapan niyo pa rin ito. Si Cheng Qifu, pang-apat na Master Cheng, ay may pinakamagagalit na ugali, at nagsabing parang kidlat, ang ating oras ay hindi pera. Sinong makakatiis na magsalita ka ng ganyan? Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, tumanggaw ang lahat sa ibaba. Okay, pagkatapos ay diretso ako sa punto. Tumanggaw si Chen Guangchao, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya gumawa ng anumang dahilan, sa palagay ko alam ng lahat na si Hong Dali ay lumikha ng isang mekanikal na banal na tela, na napakalakas. Ito ay kasalukuyang nasa popularidad ng kaharian. Nang napakataas ng langit, at dahil sa mga sandata, naniniwala ako na ang ating kaharian sa langit ay hindi uupo. Hindi maganda ang sitwasyon. Tama, ang Hong Dali na ito ay hindi isang ordinaryong tinkerer. Mr. Chen, mayroon ka bang solusyon sa bagay na ito? Hoy, ano ang solusyon? Nakikinig sa talakayan sa ibaba, ngumiti siya at sinabi, syempre meron, at higit sa isa. Kung gusto mong i-impeach si Hong Weiguo, paano mo ito magagawa ng walang trump card? Oo naman, may trump card. Lahat ng naruroon ay malakas na nagtanong, Mr. Chen, ano ang magagawa mo? Sabihin mo sa akin. Sumulyap si Chen Guangchao sa mga tao sa ibaba at mariing sinabi, let's put it this way, bagamat si Hong Dali ay maaaring makasira ng pamilya, ang mga bagay na naiisip niya ay talagang maganda. Ngunit isang bagay ang napakahalaga. Imposible para sa bansa na hilingin sa isang individual na panatilihin ang isang napakalakas na sandata. Pagkatapos ng lahat, kami ay hindi ang Estados Unidos.
Naniniwala ako na ang kasalukuyang militar ay talagang naghahanda sa hamsdali, sa pananamit ng militar sa ibang hamsdali, sa pananamit ng militar. Napanatilihin ang mekanikal na balabal, ngunit ang mga sandata sa ibabaw nito ay tiyak na hindi papayagang panatilihin ang tanong magiging handa ba si Hong Dali na ibigay ito kung walang mga sandata, ang mekanikal na banal na kasuotan ay isang prop lamang sa pelikula. Tama ang sinabi ni Chen Guangchao. Ang kaharian ng langit ay palaging may mahigpit na kontrol sa mga sandata. Imposibleng hindi mag-react ang militar ng kaharian ng langit sa isang sandata na kasing lakas ng mechanical Saint Cloth. Kapag ang dalawang panig ay nag-aaway. Pero, may nagtanong sa ibaba, paano kung ibigay talaga siya ni Hong Dali? Kung ganoon, tiyak na aalagaan siya ng militar. Wala naman talagang benepisyo, di ba? Ang kinatatakutan natin ay ang Hong Wigyu. Sa suporta ng militar, kung maghihiganti siya. Siyempre may posibilidad. Napangiti si Chen Guangchao, ngunit ang problema ay oras. Iniisip ng lahat na kung kukunin ng militar ang kanyang mga sandata, kahit na mangako tayo sa kanya ng mga benepisyo mamaya, tiyak na magkakaroon ng buffer period sa pagitan. Maaaring 1 buwan, 2 buwan, kalahating taon o kahit 1 taon, at ang panahong ito ay sapat na para masipa natin si Hong Wigyu sa mga mapagkukunan. Chamber of Commerce. Sinabi ito ni Chen Guangguang at hinampas ang mesa hanggat siya ay masisipa sa Chamber of Commerce, ang kanyang mga ari-arian ay lubos na mababawasan, at ang kanyang impluensya ay lubos na mababawasan. Ano ang mangyayari kung ang militar ay magbibigay sa kanya ng mga benepisyo? Kung maaari mong protektahan ang iyong sarili, iyon ay mabuti. Ang pagkakaiba ng oras ay kung ano ang aming ipinaglalaban. At ito ang unang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Kabanata 490, isang isla para sa 2 tao. Matapos sabihin ni Chen Guangchao ang mga salitang ito, nagsimulang kumulo ang mga bagay sa ibaba. Oo, bakit hindi ko naisip ito? Kahit na gusto ng langit at lupa na palawigan ang isang sanga ng olibo sa kanya, ngunit sa kanilang kahusayan. Hoy, walang paraan na hindi ito magagawa sa kalahating taon, at kahit na ibinigay ang mga kondisyon hindi ito maaaring epektibo kaagad. Oo, ano ang gusto natin? Upang mapanatili ang mga pangunahing proyekto ng ating kumpanya. Kapag si Hong Wigyu ay pinaalis sa Resource Chamber of Commerce, ang kanyang mga ari-arian ay liliit, at si Hong Dali ay hindi magkakaroon ng sapat na pera upang gastusin sa mga bagong proyekto. Ang aming layunin ay nakamit. Tama, hanggat hindi nanggugulo si Hong Dali, ano ang silbi nito? Determinado ang lahat sa ibaba, at sa oras na ito, naghulog ng pangalawang bomba si Chen Guangming. Ladies and gentlemen, sa tingin ko ay hindi sapat ang sinabi ko noon. Malakas na sinabi ni Chen Guangchao, si Hong Wigyu ay sabik na protektahan ang kanyang anak, ngunit si Hong Dali ay malas. Sa totoo lang, susubukan niyang gumawa ng iba sa hinaharap. Ano, hindi ko masabi. Napangiti si Chen Guangchao, sa kasalukuyan, nanalo ako ng ilang heavyweights para suportahan kami. Lahat ng nasa ibaba ay nagsabi, totoo o peke, sino ang sinasabi mo? Lumabas at i-excite ang lahat. Hoy, itong mga heavyweight. Itinuro ni Chen Guangchao ang tuktok ng kanyang ulo at dahan-daang sinabi, ito ay sumasaklaw sa maraming larangan. Hindi ako comfortable para sa akin na ibunyag ang mga detalye ngayon, ngunit maaari kong tiyakin sa iyo na ang lakas at katayuan ng mga taong ito sa kaharian ng langit ay tiyak na hindi magiging mas masahol pa kaysa kay Mr. Sun Yuanzhou. Siguradong hindi sila magiging mas masahol pa kay Mr. Sun Yuanzhou. Sino si Sun Yuanzhou? Yan ang super predator na nagmonopolize ng higit sa 40% ng mga gamit sa bahay sa langit. Tiyak na hindi mas malala kaysa sa kanya, iyon ay hindi bababa sa antas ng 5 oligarko. Kung may 3, hindi. 2 tao na lang ang kailangan para mabuo ang mayorya sa 5 oligarko, at ang lahat ay isang foregone conclusion. Sa pag-iisip pabalik sa kanyang kilos ngayon, biglang may nagsabi sa ibaba na nagtataka, si Mr. Chen ay nanalo sa 3 pangunahing arbitrasyon. Kumurap si Chen Guangming, nagbigay ng, alam mo, na tingin, at pagkatapos ay ibinato ang 3 mahalagang tanong. Sinabi ni Bombshell, syempre, lahat ito, natatakot ako na hindi ito sapat. Ang talagang mahalagang 3 mahalagang bagay ay kung ano ang gusto kong sabihin sa susunod. Ang pangatlo, ito, maaaring kailanganin mong maghintay ng ilang sandali. Oo, tatagal ito ng halos 10 minuto. Kaya huwag mag-alala, tatawag ako at may balita sa lalong madaling panahon. Sabi ni Chen Guangming. Inayos ko ang damit ko at lumabas. This time aalis na siya. Nagulat ang lahat sa ibaba. Talagang sinabi iyon ni Chen Guangming. Ang unang 2 ay wala, ang pangatlo ay talagang mahalaga, pagkatapos ang isang ito. Ano nga ba ito? Pagkalabas ng conference room, huminga ng malalim si Chen Guangchao. Hindi madali ang usapin ngayon. Masasabing sinabi niya ang lahat ng bagay na nasa ilalim ng kontrol, at sa wakas ay pinatatag ang moral ng hukbo. Sa kanyang lakas at posisyon sa kaharian ng langit, kailangan niyang aminin na si Hong Dali, ang alibughang anak, ay talagang masakit ang ulo. Ang paglikha ng naturang mekanikal na banal na tela ay halos naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang orihinal na matatag na alyansa. Buti na lang at may trump card pa siya, kung hindi ay talagang mahirap hawakan ang usaping ito ngayon.
F***sec, paano lumabas ang isang halimaw sa pamilyang Hong? Mapait na nagmura si Chen Guangchao, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone, pinindot muna ang encryption device, at pagkatapos ay nagdial ng numero. Si Mr. Bai Shi ba? Ako si Chen Guangchao. Mabagal na sinabi ni Chen Guangchao, dapat alam na ni Mr. Bai Shi ang tungkol sa pinakabagong mekanikal na banal na damit ni Hong Dali, tama ba? Alam ko. Napakalma ng boses nina Bai Shi at Maria. Binibigyan ko ng pansin ang balita sa internet sa nakalipas na 2 araw. Alam ko ang tungkol sa robotman sa sandaling ito ay lumabas. Bueno, mayroon bang anumang mga hakbangin si Mr. Bai Shi? Ang ikatlong balita, ang pangatlong balita ay sinabi ni Chen Guangming, ang pinakamahalagang bagay ay ang Fuata Zaibotsu na kinakatawan ni Kazuma Shiraishi. Sa suporta ng nangungunang 10 Fengtian Zaibotsu sa mundo, sino pa sa Resource Chamber of Commerce ang magdududa sa lakas ng kanilang panig? Hindi, talagang hindi. Nagsimula ang Fengtian Zaibotsu sa industriya ng sasakyan. Matapos ang napakaraming taon ng pagpapalawak at pag-unlad, sila ay naging kasangkot sa lahat ng antas ng pamumuhay. Sa kaharian ng langit, mayroong kasing daming kumpanyang nagtatrabaho sa kanila bilang Crucian Corp sa kabila ng ilog. Sa isang salita lamang mula sa kanila, maaari nilang pakilyusan ang hindi mabilang na mga mapagkukunan sa bansa. At ngayon, ang gusto ni Chen Guangming ay isang bahagyang tangu mula kina Shiraishi at mabasta't sumasang-ayon siya sa anunsyo ni Chen Guangming na sinusuportahan sila ng Fengtian Zaibotsu, ano ang dapat ikatakot ng mga tao sa ibaba. Ngunit malinaw na ang Chen Guangchao ngayon ay makakakuha ng higit pa sa isang bahagyang tangu mula kay Shiraishi at Maria. Dahil natakot talaga sina Shiraishi at Maria. Ang istasyon ng libro, ang Spirit Sword, at sa pagkakataong ito ang lalaking mekanikal, sina Shiraishi at Ma ay talagang natakot. Kaya ang iniisip niya ngayon ay kung paano ganap na putulin ang Hong Dali, isang malaking variable. Si Shiraishi at Ma ay napakaskimang, at kapag malupit ang mga katulad niya, tiyak na makakamit nila ang kanilang mga layunin sa anumang halaga. Kaya't sinabi niya ng buong katiyakan, pinag-isipan ko itong mabuti nitong nakaraang 2 araw. Tungkol sa variable na Hong Dali, hindi na ito isang bagay lamang para sa aming kumpanya, ngunit isang usapin sa pagitan ng mga bansa. Ang ginawa ni Hong Dali ay may epekto. Hindi lang ang aming Fuata Zaibotsu. Inilagay niya sa panganib ang seguridad ng ating Great Nippon Empire, kaya napagpasyahan kong hilingin sa ating Pangulo na ibigay sa atin ang mga kondisyon ng Great Nippon Island para sa imperyo ng tayo. Ang kakayahan ng mekaniko at, ang sarili ni Hong Dali. Matanda, Diyos. Matapos marinig ito, halos lumundag ang puso ni Chen Guangchao mula sa kanyang dibdib, Mr. Tage Islands. Oo, ipagpalit ang isang isla sa Hong Dali. Ang Tage Islands, na kilala rin bilang Turtle Island, ay matatagpuan 3 kilometro ang layo mula sa Jiangsu at Zhejiang provinces, na sumasakop sa isang lugar na 4.6523 square kilometers, at ang nakapalibot na lugar sa dagat ay humigit kumulang 196,000 square kilometers. Kilala sila bilang, malalim na dagat. Pearl. Ang Turtle Island ay palaging likas na teritoryo ng kaharian ng langit. Gayunpaman, sa loob ng higit sa 10 taon, ang Japan ay nakikipagkompetensya sa kaharian ng langit para sa pagmamay-ari ng Turtle Island, at nagpatuloy ang alitan sa pagitan ng dalawang panig. Ngunit ngayon, gusto talaga ni Shiraishi Kazuma na hikayatin ng Japanese Emperor na talikuran ang pagtatalo sa pagmamay-ari ng Turtle Island at ipagpalit ito sa Heaven para sa teknolohiya ng mechanical Saint Cloth at kalayaan ni Hong Dali. Ang ganitong presyo ay higit pa sa konsepto ng pera. Teritoryo. Ito ang lawak ng teritoryo. Tatanggihan ba ng langit ang ganoong napakagandang alok? Oo, sigurado si Shiraishi Kazuma, sa palagay ko ay lubhang sulit na ipagpalit ang pagmamay-ari ng pinagtatalunang Taiko Islands para sa teknolohiya ng mechanical Saint Cloth at kalayaan ng Hong Dali. Sa katunayan, may isang pangungusap na sinabi rin niya ang hindi ko sinabi ay kung makuha ng Heavenly Kingdom ang lahat ng teknolohiya ng Mechanical Man, kung gayon ang lakas ng militar ng Heavenly Kingdom ay hindi magiging mataas. At ang pinakakritikal na tanong ay, alam ng Diyos kung ano pa ang gagawin ni Hong Dali sa hinaharap. Kaya naman gumawa ng ganoong kondisyon sina Shiraishi at Kazuma. Siyempre, ang mga salitang ito ay hindi maginhawa para kay Chen Guangchao, isang makalangit na tao, na direktang sabihin. Okay, naiintindihan ko. Yun lang. Hindi na kailangang sabihin pa. Kaya't mapagpasyang naghanda si Chen Guangming na ibaba ang telepono, kung gayon, makikipag-ayos ako kaagad. Siya nga pala, Mr. Bai Shi, maaari mo bang idagdag si Hong Wigyu? Mahinahong sinabi nina Bai Shi at Ma, syempre. Sila, huminga ng malalim. Na may nasasabik na ekspresyon sa kanyang mukha, itinulak ni Chen Guangguang ang pinto ng conference room at tumawa ng malakas, may balita, at sa pagkakataong ito, 70% tayo ay sigurado. Talagang, ano ang magandang balita? Sabihin mo sa akin dali. Makinig. Sigurado ka. Ngunit Mr. Chen, sa palagay ko ay maayos ang balitang ito. Nakipag-usap ako sa telepono kay Mr. Shiraishi Kazuma, ang punong tagapayo ng Fuchan Zaibotsu ng Japan. Sinabi ni G. Shiraishi na binalak ng Japan na ipagpalit ang mga karapatan sa pagmamay-ari ng Taiko Islands, na kilala rin bilang Turtle Island,
para sa teknolohiya ng pagmamanupaktura ng mechanical Saint Cloth at Hongwigyu at Hongdali. Sa personal, sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, lahat ng nasa ibaba ay agad na nabaliw. Hindi ba? Ang Japan ay handang magbuhos ng dugo. Oo, hindi ba sila nakikipaglaban sa atin para sa Tage Islands? Ngayon handa na silang ipagpalit ang isang isla para sa 2 tao. Ito ay isang magandang bagay, iniisip ng lahat, ang ating kaharian ng langit ay ganap na sasakupan ng Turtle Island, at ang presyo ay hindi hihigit sa Hongwigyu at Hongdali. Dahil ang Hongdali ay napalitan, ang pinakamalaking nakatagong panganib na ito ay mawawala na. Pagdating ng panahon, ang Hongwigyu ay mababagsak, at magkakaroon tayo ng kapayapaan ng isip, haha. Pinagpalit ng Japan ang isang isla sa 2 tao. Malaki ang kikitain ng ating paraiso sa pagkakataong ito, ha. Sa pakikinig sa talakayan sa ibaba, labis na ipinagmamalaki ni Chen Guangchao. Ito ay talagang isang maliwanag na ilaw. Ang bagay na pinakakinabahala niya ay walang problema. Sumuko ang Japan sa pakikipaglaban para sa Turtle Island kapalit ng mechanical Saint Cloth at Hongwigyu, Hongdali at kanyang anak. Nakuha ng Japan ang teknolohiya ng mechanical Saint Cloth, at nakuha ng Kingdom of Heaven ang teknolohiya at Turtle Island. Ganap na inalis ni Chen Guangming ang lahat ng mga problema sa hinaharap at na-impeach si Hongwigyu. Mula ngayon, ang usapin ay hindi na isang personal na sama ng loob sa pagitan nila ni Hongwigyu. 3 panalo, ito ay isang bagay na 3 panalo. Kung ano ang mangyayari kina Hongwigyu at Hongdali. Nagbibiro ka ba? Sa harap ng mga alitan sa teritoryo, ano ang ibig sabihin ng pagsasakripisyo ng 1 o 2 tao? Anyway, nakuha na ng Kingdom of Heaven ang teknolohiya ng mechanical Saint Cloth. Si Hongdali ay walang iba kundi isang alibughang anak. Maliit na bagay lang ba na makulong siya? Samantala, ito ay Hollywood. Hindi ko alam kung ilang beses na itong roundtable meeting. Anyway, sa tuwing makakatagpo kami ng isang bagay na may kaugnayan sa Hongdali, isang roundtable meeting ay tila kailangang-kailangan. Halos naging ugali na ito ng mga tao sa Hollywood. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ekspresyon ng lahat ng kalahok sa roundtable meeting ay partikular na seryoso. Sa panahong ito ng pagsabog ng impormasyon, hanggat na-upload ang anumang bagay, palaging malalaman ito ng mga taong interesado sa lalong madaling panahon. Malinaw na alam ng Hollywood ang tungkol sa hitsura ng Robot Man sa pagkakataong ito. Machine Man. Ang Hongdali na ito ay gumagawa ng napakalakas na ingay sa bawat oras. Galit na nagngangalit si James at hinampas ang conference table. Namumula ang kanyang mga kamay dahil sa mga sampal, at malungkot niyang sinabi, talagang nagawa niya ito sa pagkakataong ito. Anong klaseng robot na tao iyon? Kung ganito ang lahat ng props na ginagamit niya sa paggawa ng mga pelikula, magkakaproblema tayo. End of this chapter. Pahingi naman ng like at share para mapabilis natin ang pag-upload. Salamat.